Si Seto ay isang taunang kinasusuklaman na nagtatrabaho bilang katuwang sa iba't ibang gawain para sa isang maliit na kumpanya, kung saan masama ang pakikitungo at kulang ang sweldo sa kanya ng kanyang pangit na amo habang ang departamento ng HR ay gumagawa ng mga reel. Iniisip kung ito na lang ba ang natitira para sa kanya sa buhay na ito, nagsimula siyang maglakad sa kalye pabalik sa kanyang tambakan ng basura, nang magpasya si Truckon na ihagis siya patungo sa isang alternatibong mundo na puno ng mga salamangkero, mandirigma at mahiwagang nilalang. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mabuhay sa mundong ito ay hindi na tulad ng kanyang karaniwang trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nasa isang mundo kung saan ang lahat ay pumapatay ng mga halimaw, ang maging isang lalaking marunong talagang mag-ayos. Ang kanyang mga kakayahan ang magpapanalo sa kanya bilang MVP. Di nagtagal, nakasalamuhan ni Seto ang isang kakaibang grupo ng mga adventurer na humihingi ng tulong niya sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa mga piitan. Kasama sa grupo sina Raelza, isang malakas ngunit mahiyain na mandirigma, si Lofenpan, isang maliit na duwendeng manggagamot na may pagkamakasarili pagdating sa paggamit ng kanyang mahika, at si Morlock, isang matandang wizard na ubod ng lakas ngunit madalas ay nakakalimutan ang kanyang mga spell habang ginagamit ang mga ito. Ang kanyang kakaibang grupo ay nagsimulang maging malapit sa isa't isa at talagang naging kapaki-pakinabang ang mga kasanayan ni Seto bilang isang handyman. Tumutulong siya sa pagbukas ng mga kaba, pag-ayos ng mga kagamitan at maging sa pag-aayos ng kanilang mga gamit para sa paglalakbay. Nauunawaan ng lahat kung gaano kahalaga si Seto, at nagsisimula siyang maramdaman ang pagpapahalaga sa kanya sa bagong mundong ito, na isang magandang pagbabago mula sa kanyang lumang buhay. Isang araw, isang kalbong manloloko ang dumating para magbenta ng isang lumang talam sa maliit na batang babae na may-ari ng tindahan sa bayan at masaya niyang binili ang walang silbing espada sa halagang 18 gintong barya. Kalaunan ng tingnan nito ni Seto, mabilis niyang napagpasyahan na ito ay isang peking espada, ngunit kaya niya itong kumpunihin gamit ang kanyang kasanayan sa pagiging handyman. Kinabukasan, nasa isang madilim na kuweba sila, nakikipaglaban sa isang grupo ng pangit na halimaw. Ngunit ang salamangkero ay patuloy na pinaghahalo-halo ang kanyang mga spell na parang isang tanggang handgal. Di nagtagal, dumating si Raelza upang iligtas si Seto at ang matandang lalaki at pinatay ang mga halimaw gamit ang kanyang malaking espada. Matapos ang insidenteng ito, napagtanto ni Seto na siya ay pabigat sa kanyang mga kasamahan dahil ang kanyang isip ay sinanay lamang bilang isang tagapagsaayos, ngunit hindi siya mabubuhay sa mundong ito na puno ng kaguluhan ng walang mahika. Kaya, upang hindi maging pabigat, natutunan niya ang lahat ng salamangka ng wizard sa loob ng ilang araw at sinimulan siyang tulungan sa kanilang mga misyon. Maya-maya, habang nahihirapan silang buksan ang ball sa tulong ni Seto, biglang nagsimulang gumuho ang kuweba at nakita ni Seto ang kanyang sarili na bumabagsak at bumagsak sa kanyang puwitan sa isang madilim. Nakakapangilabot na kuwebang ilalim ng lupa. Umuungol sa sakit, mabilis niyang napagtanto na bali at dumudugo ang kanyang binti, na nangangahulugang hindi siya makakatakas ng mag-isa. Di nagtagal, pinagmumultuhan siya ng kanyang malungkot na nakaraan, kumbinsido na makikita siya ng kanyang mga kasama bilang pabigat at iiwan siya dito. Ngunit di nagtagal, natatanaw ni Seto si Raelza, kasama ang salamangkero at ang diwatang si Lofenpan, na nagmamadaling lumalapit sa kanya na natataranta. Pinapanatag nila siya na hindi nila siya kailanman iiwan dahil tunay siyang hindi mapapalitan. Pagkarinig nito, napuno si Seto ng isang kakaibang init at isang alon ng kaligayahan ang bumalat sa kanya. Kinabukasan, lumalaban sila laban sa isang madulas na halimaw dagat na maraming ulo, na pinangalanang Unagi. Nagsusuka na si Raelza dahil hindi niya matiis ang isang nilalang na puno ng sipon at dulas sa buong katawan. Kaya, nagpakawala ng mahika ang salamangkero sa Unagi, habang sinusugatan nito ni Seto ng kanyang espada at tinapos ang buhay nito. Pagkatapos, ipinamalas ni Seto ang kanyang kahanga-hangang galing sa pagluluto at ginawang nakakatakam na inihaw na putahe ang unagi at sa sandaling ihanda niya ito. Parehong namangha ang salamangkero at ang diwata sa pambihirang lasa. Di nagtagal, sinimulan nilang kumbinsihin si Raelza na tikman din ito, at nang makatikim siya, pakiramdam niya ay nasa purong kaligayahan siya at hindi nagtagal ay nilantakan niya ang lahat. Matapos ang masaganang pagkain, pumasok sila sa isang kuwebang walang mahika upang ipagpatuloy ang misyon. Di nagtagal, nakita nila ang isang ball, ngunit sa pakiramdam na ang bulok na ball ay maaaring may mga patibong, iniwan niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali,
Nakatagpo sila ng isa pang ball at ginamit ni Seto ang kanyang mga kasangkapan upang kalasin ito mula sa mga patibong na metal. Ngunit sa sandaling ginawa niya yon, isang mabahong berdeng likido ang tumalsik sa baluti ni Raelza at tinunaw ang metal, kaya't nakita ang kanyang balingkinitang anyo. Habang nakaupo sila sa paligid ng apuyan, biglang nakaramdam ng pulikat sa likod ang matandang salamangkero. Hiniling niya kay Lafenpan na gamitin ang kanyang mahika upang tulungan siya. Gayunpaman, ang sakim na diwata ay humihingi ng gintong barya bilang kapalit. Wala nang natitirang pera ang salamangkero matapos mawala ang lahat sa pagsusugal, kaya't nag-alok si Seto na magbayad para sa kanya. Kalaunan, nang tanungin ni Seto si Raelza kung bakit laging kumikilos si Lafenpan ng makasarili, dinala siya ni Raelza kay Lafenpan. Napansin niya na iniaalay ni Lafenpan ang gintong barya sa buwan, at nang magtanong siya tungkol sa kakaibang ritual na ito, sinabi ni Raelza sa kanya na si Lafenpan ay isang diwata ng buwan. At sa kabila ng pagkakaroon ng magandang pangalan, ang kanyang mga tao ay isinumpa ng Diyosa ng buwan, kaya kung hindi siya mag-aalay ng mga gintong barya, ang kanilang mga katawan ay lumiit. Sinasabi niya kay Seto na ang mga diwatang buwan ay dating nanirahan sa buwan, ngunit isinumpa sila ng selosang Diyosa ng buwan at itinapon sila sa lupa. Pagkarinig nito, nag-alok si Seto na babayaran ang utang ni Lafenpan gamit ang kanyang ipon, ngunit sinabi ni Raelza sa kanya na ang diwata ay hindi isang malayang tagapag-ipon at hindi tatanggapin ang kanyang alok. Kinabukasan, nagbukas si Seto ng isang kaba, ngunit ito ay naging isang patibong ng teleportasyon na humila sa kanya at kay Raelza patungo sa pinakamababang palapag ng dakilang labyrinth. Ngunit hindi ito nakaapekto sa wizard at sa diwata dahil ang kanilang mga katawan ay hindi tinatabla ng mahika. Isang malaking golem na gawa sa bakal ang lumitaw sa harapan nila at agad na hiniling ni Raelza kay Seto na manatili sa likod niya. At tumakas kung maging mahirap ang sitwasyon. Sinugod niya ito gamit ang kanyang maringal na espada, ngunit mabilis siyang itinulak palayo ng golem. Isang sugatang Raelza ang nagtanong kay Seto na tumakbo, ngunit lumundag siya sa golem at ibinuhos ang tunaw na metal na likido rito. Sa huling pagsisikap, ibinagsak ng golem si Seto sa lupa, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala habang desperadong sinusubukang gisingin siya ni Raelza. Habang lumilipas ang oras, nanalangin si Raelza para sa salamangkero at Lafenpan na dumating at iligtas si Seto gamit ang kanilang mahika. Ngunit bigla niyang nalaala na binigyan siya minsan ng salamangkero ng isang gayumang negal iligtas buhay na tinatawag na patak ng buhay. Mabilis niyang isinubo sa bibig niya at hinalikan si Seto upang ipasa ang likido sa bibig nito, para gumaling ang mga sugat nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Seto upang makita ang salamangkero, ang engkanto, at si Raelza na balisa siyang hinihintay na magbalik buhay. Tumalon sa tuwa si Lafenpan at sinabi sa kanya kung paano siya iniligtas ni Raelza, kaya namula si Raelza sa hiya. Kinaumagahan, dinala ni Lafenpan si Seto sa isang paglilibot sa kakaibang mundo kung saan siya napadpad. Tumigil ang dalawa sa consultancy ng kasal at medyo labis ang pagkagulat ni Seto nang makita na ang mahiwagang mundong ito ay mayroon ding opisina ng consultancy ng kasal upang tulungan ang mga tao sa mga itinakdang kasal. Hinihiling ni Lafenpan na huwag muna siyang magulat, dahil ang kaharian ay maraming nakakamanghang bagay na siguradong makapagpapababa ng kanyang panga. Sinabi ni Lafenpan sa kanya na medyo payapa ang kanilang kaharian at lubos na dumami ang dami ng armas at mahika na maaaring gamitin ng kahit sino. Ang lahat ng pag-unlad na ito ay nagdulot ng natatanging pag-unlad para sa mga kababaihan, na nagpapahintulot sa kanila na sumabak sa mga pakikipagsapalaran. Bukod pa rito, naubos na ang kayamanan sa labirinto na nangangahulugang mas kaunti ang kita ng mga kalalakihan at iyon ang nagpapahirap pa sa pagpapakasal. Maya-maya, hiniling niya kay Seto na tumingin muli sa loob ng opisina ng pagkonsulta sa pagpapakasal, at nagulat si Seto. Para makita na ang kanilang matandang wizard ay nasa loob, sinusubukang humanap ng mapapangasawa para sa kanyang sarili. Ngunit biglang dumating si Raelza at hinayla siya palayo, at ang babaeng tagapayo sa kasal ay nakahinga ng maluwag. Ipinaliwanag ng engkanto kay Seto na ang pag-unlad ng mahika ng pagpapagaling ay nagdulot ng lumalaking populasyon ng matatanda at ang isyu ng mga tagapangalaga ay naging isang matinding paakit. Ang kanilang susunod na misyon ay nagbalik sa kanila sa kuweba, kung saan nila nakilala ang isang engkanto ng tukso na kilala sa kanyang kaakit-akit na anyo. Habang papalapit si Seto sa kanya, nagpalabas ang engkanto ng isang salamangka na nagdulot upang siya ay umibig ng labis sa kanya.
Ang dating mahiyain na si Seto ay nagsisimulang magbago, lumalapit sa engkanto ng tulala, ang kanyang pagkatao ay nagbabago mula sa tahimik tungo sa mapanukso. Pinagmamasdan ni Railza nang hindi makapaniwala habang ang kanyang iniibig ay nalilinlang ng isang engkanto na bahagyang nakahubad. Ang kapangyarihan ng engkanto ay bumubuo sa loob niya, at may pagpupunyagi, sumugod siya sa engkanto na hawak ang kanyang taybak. Isang kakaiba at matinding galit ang bumalat sa kanyang katawan habang sinisikap niyang hampasin ang engkanto, na sa takot para sa kanyang buhay, ay desperadong umilag sa mga atake ni Railza. Ang matinding pagtugis ni Railza ay agad na nagpilit sa mapanuksong engkanto na tumakas, ngunit ang engkanto sa kay Seto ay nananatili pa rin. Aktibo. Ngayon ay nasa Salamanca, nakakaramdam si Seto ng matinding pagkaakit kay Railza at nagsisimulang lumapit sa kanya habang nerbyoso siyang umaatres, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Si Seto, na nasa ilalim pa rin ng Salamanca ng engkanto, lumalapit sa kanyang mukha, halos handa nang halikan siya. Ngunit sumingit si Lafonpan, binasag ang Salamanca at pinalaya si Seto mula sa impluwensya ng engkanto. Ngunit hindi doon nagtatapos ang tensyon. Bigla, nakita nila ang matandang Salamangkero na magkahawak kamay kasama ang engkantong mapanukso. Nag-alala si Seto, iniisip na ang Salamangkero ay nabighani rin ng engkanto. Gayunpaman, payak na pinapakalma siya ni Railza, ipinaliwanag na ang Salamangkero ay hindi tinatabla ng mahika at malapit ng tanggihan ng diwata. Matapos ang ngisi, sinabi niya kay Seto na huwag mag-alala tungkol sa matandang bruha, pinawi ang kanyang takot habang sila ay sabay na sumusulong. Kalaunan, nakita nila ang isang bitag kung saan maaaring tamaan ng kidlat ang isang tao kung nakasuot sila ng baluting metal. Tinanong ni Seto kung maaari silang makalagpas sa bitag na ito, ngunit dahil nakasuot si Railza ng baluting metal, nasa tunay siyang panganib. Hinimok ng Salamangkero si Railza na alisin muna ang baluti, para magamit niya ang kanyang mahika upang makatulong sa paggalaw. Ang baluti niya sa ibabaw ng bitag na kidlat. Ngunit medyo nag-aalangan si Railza na tanggalin ang kanyang baluti dahil nakasuot siya ng manipis na kasuutan sa ilalim nito at ang pagtanggal ng baluti ay makapagpaparamdam lamang sa kanya ng pagkailang. Napansin ng pagkailang ni Railza, mabilis na hinubad ng Ginoong si Seto ang kanyang kamisa at inialay ito kay Railza upang isuot pansamantala. Ngunit sa sandaling tumapak sila sa bitag, ang Salamangkero mismo ang tinamaan ng kidlat dahil nakalimutan ng handgal na matanda ang kanyang mga salamangka tulad ng dati. Nang maglaon, habang nakaupo si Seto sa isang inupahang silid, nakita niya ang isang kakaibang libro na nakakandado. Na may kalaw-angin na kandado. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa pag-aayos upang buksan ang libro, ngunit medyo kakaiba ang libro. Nang buksan niya ito, may lalagyan ng libro na may bulok na kabute, at biglang dumating ang Salamangkero sa likod niya. Ipinaliwanag niya na ang kabute ay tinatawag na cock almond root mushroom, at ito ay isang napakasarap na pagkain, kabilang sa mga pinakasarap, na hindi dapat masayang. Kinuha niya ang kabute sa kanyang mga kamay at sinimulan niya itong langhapin, na parang isang matandang labis na nasisiyahan sa amoy nito. Sinabi niya rito na matagal na niyang itinago ito upang walang makaagaw mula sa kanya at pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Seto kung paano ito kainin. Biglang ibinukas ni Railza ang tarangkahan ng silid, humihingi rin ang kanyang bahagi ng kabute at nagtataka si Seto kung nakasama niya ang isang grupo ng mga baliw sa kabute. Isang araw habang sila ay nasa misyon upang patayin ang isang dragon, aksidenteng nasira ni Seto ang isa sa kanyang pinakamagandang pamutol ng kawad habang tinatanggal ang bigete ng patay na dragon. Nakita siyang medyo nalungkot, tinanong ni Railza kung kaya niya itong ayusin mag-isa, ngunit hindi si Seto isang panday kaya umiling siya ng may pagkabahala. Nagtataka siya kung mayroon bang artisano na makakaalam kung paano ayusin ang kanyang minamahal na kasangkapan ng mabilis. Nakita siyang nalulumbay dahil sa kanyang sirang kasangkapan, iminungkahi ng Salamangkero na dapat nilang tanungin. Isa sa kanyang mga kakilala, bagamat medyo kakaiba siya. Ang kakilala ng Salamangkero ay isang lalaking nagngangalang Dumben at kilala rin siya sa pagiging ang lalaking nakakarinig sa tinig ng bakal. Nakamit niya ang kasanayan sa pagmamanipula ng bakal upang lubusang baguhin ang hugis nito at gumawa ng mga bagong kagamitan mula rito. Siya ay isang duwende na kayang gumawa ng lahat mula sa baluti para sa maliliit na tao hanggang sa mga kalasag para sa mga higanti, kaya propesyonal siya sa kanyang trabaho.
Ngunit nagretiro ang duwende dahil hindi siya binabayaran ng maayos ng kanyang mga customer at palaging nagrereklamo tungkol sa kanyang labis na paniningil. Sinasabi ng salamangkero sa kanila na ang duwende ay nagtatago sa pinakaloob na bahagi ng kuweba na nasa likod. Isang pintuan na hindi babukas kung walang 108 susi ni Dumben at doon niya tinatago ang sarili. Idinagdag niya na mas mahirap pasukin ang pagawaan kaysa sa makapasok ng palihim sa silid-tulugan ng hari. Gayunpaman, tinanggap ni Seto ang hamon ng pagbubukas ng 108 kandado at pagkatapos ng kaunting pagsisikap ay nagtagumpay siya. Silang lahat ay pumasok sa pagawaan ng duwende at binati ang masungit na matanda. Lubos na nagulat ang duwende nang makita na ang isang manggagawa mula sa ibang mundo ay nakapagbukas ng 108 kandado gamit ang kanyang walang kapantay na kakayahan. Di nagtagal, inayos ng duwende ang kasangkapan ni Seto gamit ang kanyang pambihirang kakayahan at hiniling kay Seto na bayaran siya. Na may kaliskis ng dragon at masaya siyang binayaran siya ng isa. Maingat niyang sinuri ang kanyang kinumpuning kasangkapan at humanga sa kung paano nagawang gawin ng duwende ang mga gilid ng talam sa pilak na mithril, ginawa at idinugtong ito ng perpekto. Bigla siyang nagbukas ng bibig upang hilingin sa duwende na gumawa ng iba pa para sa kanya. Ngunit nang tanungin siya ng duwende kung ano yun, binago niya ang usapan at humingi ng pagkain. Mabilis na naghanda ng hapunan ang duwende para sa kanila at habang sila ay umiinom at mabilis na kumakain, tinanong ni Seto si Rilza kung ano ang mangyayari kung ang mga babae, bata at maging ang mga walang kapangyarihan ay madaling makakuha ng sandata para patayin sila. Nang marinig ito, sumagot si Rilza na bahagyang lasing na ang ganoong bagay ay makakasama sa negosyo. Pagkatapos, naisip ni Seto ang pagkakaroon ng baril na maaaring makatulong sa mga labanan, ngunit nag-aalangan siyang ipakilala ang mga delikadong sandata sa mundong ito. Isinantabi niya ang kanyang mga iniisip at biglang tumayo, na hinihiling kay Rilza na turuan siya kung paano gumamit ng espada, ngunit nakatulog si Rilza pagkatapos uminom ng maraming serbesa. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon si Seto ng matinding trangkaso at dumaranas siya ng matinding lagnat. Idineklara ng diwata na wala siyang anumang mahika na makapagpapagaling ng sipon at ang salamangkero. Sumasang-ayon sa kanya, sinabihan ni Rilza si Seto na magpahinga muna habang sila naman ay tatutok sa mga gawain kung saan matatalo nila ang mga halimaw. Nang marinig ito, nagpaumanhin si Seto sa kanya at sinabing wala siyang silbi sa labanan ngunit lingid sa kanyang kaalaman na nakatulong siya sa wizard sa mga mahika nito. Nakatulong kina Laf at Pan sa isang labanan at maging nakaligtas pa kay Rilza mula sa dambuhalang halimaw na bakal. Ang iba't ibang uri ng suporta na ibinibigay ni Seto bilang handuman sa larangan ng digmaan ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang mga kasamahan at kung wala siya, ang kanyang grupo ay hindi na makakakilos ng maayos. Kalahating taon na mula nang mapunta si Seto sa misteryosong mundong ito. Sinabi niya sa dalagang tindera ng bayan ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay, na sinabing nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng konstruksyon sa kanyang mundo. Sa kasamaang palad, napakababa ng kanyang sahod at wala siyang galang na natanggap, at nang sinubukan niyang kausapin ang kanyang amo tungkol dito, pinaalis siya ng walang pakundangan. Lungkot, naisip niya na pipigilan siya ng kanyang amo habang siya ay umuwi at sa kung saan sa kanyang puso. Naisip niya na ayos lang kung siya ay mamatay. Habang siya ay nalulunod sa kanyang pag-iisip at naglalakad pa uwi, isang malaking truck ang lumitaw sa kanyang harapan, nahagip ang kanyang katawan at siya ay naglaho na parang walang sinumang nangailangan sa kanya. Ngunit sa sumunod na sandali, si Seto ay bumagsak mula sa langit, sa tabi ng isang natutulog na babaeng bahagyang nakahubad na bumubulong tungkol sa isang matanda at isang diwata. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, sumigaw siya sa takot nang makita ang isang estranghero na nakahiga sa tabi niya sa kama. Agad niyang inilabas ang kanyang punyal upang patayin si Seto dahil sa pagiging manyok, ngunit pinigilan siya ng salamangkero, na sinabing wala siyang nararamdamang kapangyarihang mahika na nagmumula kay Seto. Malinaw na nangangahulugan yon na si Seto ay hindi mula sa mundong ito, kaya kung hindi siya nailigtas ng matandang salamangkero, patay na sana siya ngayon. Ngayon, silang lahat ay nakaupo sa isang lokal na tuluyan para sa hapunan, ngunit si Seto ay walang ganang kumain dahil siya. Patuloy na iniisip ang Iron Golem. Tinanong niya ang wizard at si Rilza kung paano gumalaw mag-isa ang golem at pinaghihinalaan niyang ito ay pinapatakbo ng mahika o mekanismo. Ngunit habang nilalabanan niya ang Iron Golem, naramdaman niyang gumawa ito ng ingay na mekanikal, na parang pinapatakbo ng makina.
Tinanong ng diwata kung dapat ba nilang tingnan ang mga labi nito para kumpirmahin. Sumang-ayon si Railza na dapat silang bumalik sa ika-10 palapag para tingnan ito. Di nagtagal, narating nila ang labyrinth na nasa kontrol ng pamahalaan, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya sa pasukan, hinihingan sila ng bayad sa toll. Sinabi ni Railza sa kanila na masyadong mahal ang taunang pass para bilhin nila, kaya sila dapat payagan silang makapasok sa labirinto sa halagang ilang baryang pilak at pumayag ang mga gwardya. Pumasok sila sa kuweba at di naglaon ay napagtanto nilang walang laman ang lahat ng kaban at wala silang makuhang anumang kayamanan. Matapos maglakad ng ilang sandali, narating nila ang lugar kung saan nila napatay ang golem, ngunit walang bakas ng bangkay nito kahit saan. Sinabi ng salamangkero na marahil ay may nag-uwi nito. Humingi ng paumanhin si Seto sa kanila dahil sa paghiling na sumama sila sa kanya sa isang malayong lugar. Di naglaon, nakarinig si Seto ng ugong at tumakbo siya patungo sa direksyong iyon. Kasunod niya sina Railza, ang salamangkero, at ang engkanto. Nahawakan niya ang isang humuhugong na makina na lumabas na isang robot vacuum. Di nagtagal, tumalon ang robot vacuum mula sa kamay ni Seto at kumaripa sa dilim. Nang makita ito, tinanong ng salamangkero kung ang robot ay bagay mula sa mundo ni Seto at tumango siya bilang pagsang-ayon. Di nagtagal, inilagay ni Seto ang kanyang kamay sa isang pader at sumagot ang salamangkero na iyon ay isang harang na pang-camouflage. Sa tulong ni Seto, bumigkas siya ng isang mahiwagang orasayon at isang maliwanag na ilaw ang lumabas mula sa pader. Di nagtagal, nahati ito sa dalawa, na nagpapakita ng isa pang pasukan. Sa pagbukas ng isang bagong pasukan, nagsimulang magtipon ang mga adbenturero mula sa buong kaharian. Ulit, nang makita na walang natanggap na pagkilala si Seto mula sa kaharian sa paghahanap ng bagong pasukan. Sumagot si Seto na hindi niya raw iniintindi yun dahil magkakaroon sila ng libreng pagpasok sa loob ng 10 taon. Napansin ng salamangkero ang malungkot na mukha ni Seto at tinanong kung iniisip pa rin niya ang robot vacuum cleaner na natagpuan nila sa kuweba kanina. Nag-atubili ng kaunti si Seto sa simula, at bago pa siya makasagot ay lumapit sa kanya ang isang kaakit-akit na batang lalaki at isang kaibig-ibig na batang babae. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang si Keynes, ang opisyal na kinikilalang bayani ng kaharian at yumuko. Ipinapahayag ang kanyang pasasalamat kay Seto sa paghahanap ng bagong landas. Tinanong ni Seto ang salamangkero kung babalik ang hari ng mga demonyo, at sumagot ang salamangkero na malabong bumalik ang hari ng mga demonyo ngunit ilang tao na ang napiling bayani at isa si Keynes sa kanila. Maya-maya, casual na sinabi ni Keynes na kahit si Seto ang nakadiskubre ng bagong ruta, siya pa rin ang mananalo sa lahat ng antas nito. Lahat sila ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, naguguluhan sa kanyang pagiging bastos, ngunit biglang may isang matabang pari na tumakbo palapit sa kanila. Humingi siya ng paumanhin para sa dalawang batang bayani. Ipinapaliwanag na ang batang bayani ay napili. Napakagaaga at dahil dito, hindi maganda ang kanyang asal. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Montel Puy, ang namamahala sa edukasyon ng bayani. Inabot niya ang kanyang kamay ng pakikipagkaibigan kay Seto, ngunit pinigilan siya ng isa pang bayani, na nagsabing may itinatago sa kanyang kamay ang buhong na si Montel at lahat ng nakipagkamay sa kanya ay hindi makakilos. Nang lumingon si Seto, nakita niya ang isang grupo ng mga sundalo, kalalakihan, at adventurer na nakahandusay sa lupa, dumadaing sa sakit dahil hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Dahil naramdaman na nabunyag ang kanyang plano, mabilis na tumakas si Montel sa takot. Nagpasalamat si Seto sa estranghero sa pagsagip sa kanya mula kay Montel, at napansin ni Rizal na ang estranghero ay isang duwending mandirigma na may kamay na bakal. Di nagtagal, hiniling ng duwende sa kanyang mga kasama na magmadali at marating ang labirinto dahil kung hindi, ang mga pinakabihirang kayamanan ay money. Maya-maya, nakita nila ang dalawang kakaibang lalaki na may daladalang ulo ng pilak na dragon, at itinuro ni Rilze kay Seto na sila ang magiging matinding kalaban nila sa hinaharap, dahil sa lahat, sila ang may pinakamalakas na pangkat. Kinabukasan, bumalik si Seto at ang kanyang pangkat sa labirinto, na nakakaramdam ng kahandaan ngunit may kaba. Maingat silang naglalakad sa madilim, paikot-ikot na mga landas, bawat hakbang ay tahimik habang nakatutok ang kanilang mga mata sa mga anino sa paligid nila. May kakaibang katahimikan, na sinira lamang ng malalayong tunog ng tumutulong tubig. Bigla, isang malakas, galit na dagendong ang pumuno sa hangin,
at isang malaking halimaw na parang dragon ang lumitaw mula sa kadiliman. Walang babala, ibinuka nito ang bibig at nagbuga ng makapal na ulap ng nakakalasong usok patungo kay Morlock, ang wizard ng grupo. Nalanghap ni Morlock ang usok, humina ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa, walang malay. Nagmadaling lumapit si Seto sa tabi ni Morlock, humahampas ang puso habang sinisikap gisingin siya, alam niyang kailangan nila. Mahika ni Morlock upang magkaroon ng laban. Samantala, si Rilza, ang mandirigma ng grupo, ay humakbang pasulong, mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada at itinataas ang kanyang kalasag na metal, handang harapin ang dragon ng harapan. Ang dragon ay sumugod kay Rilza ng may matinding lakas, at bawat hampas ay nagpapadala ng pagyanig sa kanyang katawan. Ang lakas ng halimaw ay nagpilit sa kanyang umurong, ang kanyang bota ay kumikiskas sa sahig na bato habang nagsisikap siyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Binabarahan niya ang bawat atake gamit ang kanyang kalasag, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang mga braso dahil sa puwersa. Sa kabila ng kanyang tapang, halos hindi man lang magasgasan ng espada ni Rilza ang matitigas na kaliskis ng dragon. Ang matigas at makapal na balat ng nilalang ay nagpoprotekta dito, at halos maitambe siya ng bawat hampas ng buntot ng dragon. Sa sandaling yun, isang batang babae na may kambal na tirantas ang lumitaw na lang bigla. Gumagalaw siya ng may kumpiyansa at bilis, sumugod patungo sa dragon na nakataas ang kanyang sandata. Tinamaan niya ang tagiliran ng dragon, at sa unang pagkakataon, umungol sa sakit ang halimaw, na bigla sa matutulis na tama. Umikot at umungol ang dragon, sinusubukang iwaksi siya, ngunit patuloy siyang umaatake ng walang pag-aalinlangan. Bawat isa sa kanyang mga tama ay nakahanap ng mahinang bahagi sa kaliskis ng dragon, na nagpapaurong sa halimaw. Sa isang huling malakas na atake, nagbigay ang babae ng pangwakas na bigwas. Bumuga ang dragon ng isang mahaba at masakit na dagandong bago ito bumagsak sa lupa, talunan. Nagpakilala ang babae bilang si Lil-Iza Lassenpop, at tinatawag siyang mangangaso ng mahiwagang halimaw ng mga tao. Di nagtagal, isang malaki at matipunong lalaki ang lumapit at tumayo sa tabi niya, at ipinakilala niya ito bilang si Giver. Sinabi niya na narito sila upang kunin ang kayamanan, ngunit ito ay nakakandado. Sinabi niya na huwag silang mag-alala dahil si Giver, ang kanyang kasama, ay isang salamangkero na may kasanayan ng mga magnanakaw. Ngunit nang sinubukang buksan ni Giver ang kandado gamit ang kanyang mga kagamitan, sinabi niya na mahirap ito. Para sa kanya, tinanong ni Seido kung dapat ba niyang subukan, at sinulyapan siya ni Lil-Iza na tila minamaliit ang kanyang kakayahan. Agad namang pinagsabihan ni Sun si Seido at galit na idineklara na hindi nila dapat maliitin ang kanilang kasamahan na si Seido. Agad namang kumilos si Seido, at sa tulong ng kanyang bihasang mga kamay at kagamitan, mabilis niyang nabuksan ang kaban. Binuksan niya ang kaban at humingal sa pagtataka dahil naglalaman ito ng mga diamante. Kumuha siya ng ilan at ibinigay kay Giver, sinabing sa kanila ang mga ito, dahil sa pagtalo nila sa dragon. Namula ng husto si Giver na tila nahihiya. Lumalabas na hindi pala ang ball ng kayamanan ang binuksan ni Seido, kundi binuksan din ni Seido ang puso ni Giver. Pagkaraan ng ilang sandali, kung paano'y mahiwagang napahiwalay si Seido sa kanyang pangkat, at matapos maglakad ng kaunti, muli niyang nakasalubong ang suwail na si Montel. Sinabi niya kay Montel na hindi na siya magpapagala-gala dahil alam naman ng kanyang mga kaibigan kung nasaan siya, kaya uupo na lang siya rito ng ilang sandali at magpapahinga. Tiningnan siya ni Montel at nagkomento na mahina si Seido, ngunit tila puno lamang siya ng kumpiyansa. Nililin lang niya si Seido sa pagsasabing malakas siguro ang kanyang mga kasama sa pangkat, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagmanipula. Sila na patuloyin siya. Nang makitang hindi man lang naapektuhan si Seido ng kanyang pag-gaslight, mabilis niyang ibinaba ang kanyang bagahe at gumawa ng harang sa paligid niya, at nang tanungin ni Seido tungkol dito, sumagot siya na ito ay harang upang ilayo ang mga halimaw. Tumingin siya kay Seido at sumagot na sa kasamaang palad, wala siyang sapat na mahiwagang enerhiya para gumawa ng isa para kay Seido. Kumuha si Seido ng maraming bote na naglalaman ng banal na tubig. Ang mga boteng ito ay ibinigay sa kanya ni Diwata Lafenpan, at ibinuhos niya ang laman ng bote upang gumawa rin ng protektibong harang sa paligid niya at umupo ng comfortable. Hindi nagtagal, inalok niya si Montel ng ilang sandwich, ngunit tumanggi si Montel na kumuha dahil nakonsensya siya sa pagtrato kay Seido na parang peste noon.
Napagtanto ni Montel na mayroon siyang hindi magandang pag-uugali na nagtataboy sa mga tao palayo sa kanya. Di nagtagal, dumating ang mga kasama sa koponan ni Sado na tumatakbo papalapit sa kanya, tinatanong kung maayos lang siya. Nang makita ang kanilang matibay na samahan, medyo nalungkot si Montel dahil hindi siya hinanap ng kanyang mga kasama sa koponan. Ngunit bigla, nakita niya si Keynes na tumatakbo papalapit sa kanya, at niyakap niya ito, sumisigaw na nag-alala siya rito. Tinanong niya ito kung bakit siya naglagalag ng mag-isa. Nang marinig ito, lumuha si Montel, habang si Sado at ang kanyang mga kasamahan ay labis na naantig sa kanilang pagkakaibigan. Nabatid nila na si Keynes ay isang napakabuting bayani, at lahat sila ay nagkamali sa pagkakilala sa kanya. Susunod, nakaharap nila ang isang kakaibang demonyo, na hugis gagamba at nilalabanan ito ni Railza. Nang malapit na niyang matalo ang halimaw na yun sa isang matinding atake, lumapag ang fighter elf sa ibabaw ng gagamba at pinatay ito. Matapos patayin ang halimaw, idineklara niya na kukunin niya ang kayamanang binabantayan ng halimaw. Sumigaw si Railza bilang protesta, na sinasabing ito ay sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Humarap ang duwende sa kanya at sinabing siya ang nagligtas sa kanya, ngunit ipinagtatalunan ni Railza na hindi niya kailangan ng tulong. Sinabi ng duwende na iniligtas niya ito mula sa tiyak na kamatayan at di kalaunan, nagsimula silang magtalo at mag-away sa isa't isa tungkol sa kayamanan. Sa huli, napagdesisyonan nilang ayusin ito sa pamamagitan ng isang duelo kahit na ipinagbabawal sa mga adventurer ang maglaban sa isa't isa sa loob ng dakilang labyrinth, at kung mahuli sila ay pagbabawalan silang makapasok dito. Sabi ng duwende na ayos lang sa kanya ang makipagduelo kung may pahintulot ang bawat isa. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang kasamahang si Ninya, ngunit hindi siya nakinig dito at tinanong si Rizal na magpadala ng isang tao mula sa kanyang panig. Umuusad sina Ninya at Laugh-n-Pan upang bumuo ng isang pangako na nagsasabing kahit sino man sa kanilang panig ang mamatay, walang sama ng loob. Hindi nagtagal, nakatakda na ang mahiwagang selyo. Hindi nagtagal, naghanda na sina Railza at ang duwende upang lumaban. Habang naguguluhan si Seto sa mga halaga ng isang mandirigma, pero ang tanging magagawa niya ay panuorin sila mula sa gilid. Medyo napanatag siya sa katotohanang may mabigat na baluti si Railza, kaya hindi siya magkakaroon ng malubhang sugat mula sa bakal na kuko ng duwende. Hindi nagtagal, nagsimula ang labanan sa tunog ng kalansing ng espada at kuko, ngunit ang duwende ay sapat ang bilis. Saktan si Railza sa pamamagitan ng kanyang baluti gamit ang kanyang matatalim na kuko. Napagtanto ni Seto na ang espada ni Railza ay hindi angkop para labanan ang mabilis at bihasang kalaban tulad ng duwende. Biglang tinanggal ni Railza ang kanyang baluti at nagbago sa isang magaan na baluti na magpapahintulot sa kanya na mabawasan ang kanyang oras ng reaksyon. Pinakiusapan ni Ninya ang duwende na huminto, sinasabing ayaw niyang magdulot ito ng kapahamakan sa kahit sino. Mas mabuting huwag nang makipag-away at pumayag ang duwende dahil napagtanto na niya na baka natalo siya kung ipinagpatuloy niya ang duelo. Di nagtagal ay lumitaw si Seto sa harapan nila at sinabing ang bahagi ng kayamanan ng kanyang koponan ay baka masyadong marami, kaya gusto niyang bigyan ng duwende at si Ninya. Ngayon ay narating na ni Seto at ng iba pa ang mas mababang palapag at biglang nakita ulit ni Seto ang robot vacuum cleaner. Sa pagkakataong ito, tumakbo siya ng mabilis patungo sa tunog ng robot, sumisigaw sa kanyang mga kasamahan na magiging maayos siya mag-isa. Patuloy siyang tumatakbo pagkatapos ng robot na humihiling dito na maghintay, ngunit patuloy na lumalalim ang robot sa kuweba. Di nagtagal, nakarating si Seto sa isang kakaibang lugar na punong-puno ng mga bagay mula sa kanyang mundo. Habang sinusubukan niyang unawain ang mga bagay sa paligid niya, isang nakamaskarang ninja na may matalim sugod ng espada, ngunit humakbang si Railza sa tamang oras para sagipin siya mula sa atake. Nararamdaman niya ang mahika ng liwanag sa paligid niya at nagtataka kung bakit napakaraming liwanag gayong ang espesyalidad ng isang ninja ay manatili sa dilim. Maya-maya ay tinapakan ng ninja ang kanyang anino at hindi na makagalaw si Railza, tila ba napirmi ang kanyang katawan sa lupa. Sumugod siya patungo kay Railza para atakihin ito. Ngunit dumating ang panday na duwende para sagipin siya at panya na ang ninja. Di nagtagal ay sinimulan nila Fampa na harapin ang kasamang engkanto ng ninja, na sinisikap bawasan ang mahika nitong nagbibigay liwanag. Di nagtagal ay bumigkas ng mahikang orasayon ang duwende na nagpadala ng mga pagsabog sa loob ng kuweba at tumakbo ang ninja.
palayo upang makatakas. Sinasabi ng duwende na ang ninja ang nasa likod ng lahat ng palihim na pag-atake sa mga adventurer. Nang makita ang wizard, yumukod ang duwende sa harap niya na sinasabing matagal na niyang hinahanap ang wizard at sa wakas ay natagpuan na niya ito. Nagulat ang wizard nang tawagin siya ng duwende na kanyang maestro at sumagot na mga babae lang ang tinatanggap niyang estudyante. Kalmadong sumagot ang duwende na matagal na simula nang mawala ang alaala ng wizard, ngunit siya ang kilalang salamangkero sa isang lupain na malayo sa silangan. Ngunit 20 taon na ang nakalipas, umalis siya sa isang paglalakbay upang hanapin ang ipinagbabawal na mahika at hindi na kailanman bumalik. Ipinaliwanag ng duwende na namataan niya ang salamangkero sa pasukan ng dakilang labyrinth at naghihintay ng pagkakataong makipag-usap dito. Tinanong ni Raelza ang salamangkero kung nakalimutan na nito ang nangyari noong nakaraan at sumagot ito na maliban sa pangalan niyang Morlock at sa kanyang mahika, wala na siyang matandaan pa. Idinagdag ni Lefenpan na nitong huli ang kanyang kasanayan sa mahika ay nagpapawalang silbi rin sa kanya dahil madalas niyang malimutan ang pagkakataon. Sumabat ang duwende na sinasabing hindi sila dapat magsalita ng masama sa isang mage na isang mahusay na salamangkero na medyo popular din sa mga babae. Bigla siyang nagsalita sa seryosong tono na ang tunay na pangalan ng salamangkero ay ang dakilang mage na si Bergain, ngunit biglang may punyal na lumitaw at tinamaan siya sa leeg. Ang biglaang pag-atake ay nagtulak kina Raelza at iba pa na kunin ang kanilang mga posisyon, nagtataka kung ito ang ninja mula noon. Sa isip ni Raelza, kahit pagaano kalakas ang ninja, ngunit sa suporta ni Seto sa mga orasayo ng salamangkero, kaya nilang talunin ito. Bigla silang lahat napasinghap sa takot nang makita nila ang ninja, ngunit ngayon ay kasama na niya ang mga dakilang demonyo. Ang nakaraang kwento ng ninja ay isang trahedyang melodrama. Nahulog ang loob niya sa isang magandang bruha at nang sila ay maghalikan, nahulog din ang loob ng bruha sa kanya. Gayunpaman, nang pumunta siya sa nayo ng bruha upang isama ito, sa kanyang pagkabigla ay naghihingalo na ang bruha. Siya ay tumanda na at namumuti na at sinabi ng kasamang engkanto ng ninja sa kanya na nang mahulog ang loob ng bruha sa kanya. Nawala ang sumpa sa kanyang edad at ngayon ay bumalik na siya sa kanyang tunay na edad. Desperadong nais ng ninja na iligtas ang pag-ibig ng kanyang buhay, kaya sinabi ng engkanto sa kanya tungkol sa dakilang salamangkero ng silangan, na makakatulong sa pagliligtas sa buhay ng bruha. At lumabas na ang salamangkero ng silangan ay ang matandang lalaki na kakampi ni Seto. Kaya't sumunod ang ninja sa kanila papunta sa kuweba. Habang tumitindi ang labanan, sina Raelza, Lefenpan, at ang kanilang mga kasamahan ay nakaharap sa makapangyarihang kalaban. Hinarap ni Raelza ang ninja, na gumagamit ng kanyang kakayahan sa salamangka ng anino upang subukang pigilan siya. Tinangka niyang pigilan siya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang anino, na siyang magpapahinto sa kanya sa paggalaw. Ngunit si Lefenpan, handang tumulong, ay mabilis na naghagis ng isang maliwanag na salamangka ng sinag ng buwan. Bumagsak ang mahiwagang ilaw sa anino, pinawawalang bisa ang salamangka ng ninja at nagpapahintulot kay Raelza na manatiling malaya. Pinapaalalahanan ni Lefenpan si Raelza na manatiling alerto, binabalaan siya sa panganib kung tatapak muli ang ninja sa kanyang anino. Pinagaling din lang niya ang duwendeng salamangkero, na ngayoy bumabalik sa laban upang ipagtanggol sila laban sa papalapit na mga demonyo. Ang duwende ay determinado na protektahan ang kanyang mga kaibigan at haharapin ang mga demonyo at ipagsasanggalang ang kanyang mga kakampi mula sa kanilang mga atake. Habang hinaharangan ng mga demonyo, sinenyasan niya ang salamangkero na maghanda sa kanyang pinakamalakas na mga mahika. Alam ng duwende na kailangan nilang pigilan ang mga demonyo nang sapat lang ang tagal para makaganti ang salamangkero gamit ang makapangyarihang mahika. Lalong tumitindi ang labanan habang sumasali ang pangalawang demonyo. Buong tapang na idineklara ng demonyong ito na hindi nila kailangan ng mahika para manalo kay Bakaso, ang kanilang purong lakas ay sapat na para talunin si Seto at ang kanyang grupo. Sa biglang pagbugso ng lakas, ipinakawala ng pangalawang demonyo ang isang malaking alon ng madilim na enerhiya na nakatutok kina Seto at kanyang mga kaibigan. Napakabangis ng alon anupat labis na nadala si Seto, na pagtantong hindi sapat ang maapoy na mahika para lumaban sa mga demonyong ito. Sinisisi ang sarili sa pagdadala sa lahat sa gayong mapanganib na lugar, nakaramdam si Seto ng mabigat na responsibilidad. Kaya't hiniling niya sa salamangkero na gamitin ang isang mataas na antas ng salamangka na tinatawag na Seven Thunder Gods, umaasa na ito ay magiging sapat ang lakas upang baguhin ang takbo ng labanan.
Alam na ni Seto ang dasal, kaya't sinimulan niyang bigkasan ito habang inuulit ng salamangkero ang sinasabi niya, pinagtutuunan ang lahat ng lakas sa salamangka. Biglang isang malaking kidlat ang bumagsak sa mga demonyo, na kumikinang sa matinding kapangyarihan. Sa isang sandali tila nanalo na sila, ngunit isa sa mga demonyo ang nakayanan ang atake at, sa isang puwersahang galaw, hinawakan si Seto sa kanyang malaking kamay, piniit siya, at nagdulot ng pag-agos ng dugo. Pinanood ni Raelza na may gulat at lumbay habang pinaniniwalaan niyang namatay si Seto. Lubhang nakapanlulumo ang tanawin, at pakiramdam niya'y lumulubog ang lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit pagkatapos, sa isang di inaasahang pangyayari, silang lahat ay tumingin at nakita si Seto na nakatayo ng ligtas kasama sina Lil-Iza at Giver sa tabi niya. Ipinaliwanag ng salamangkero na ginamit ni Giver ang isang espesyal na salamangka, isang salamangka ng pagpapalit, upang iligtas si Seto sa huling sandali. Ngayong ligtas na si Seto, lahat ay nakahinga ng maluwag, nagpapasalamat sa mabilis na pag-iisip ni Giver. Matapos kumalma, ipinaliwanag ni Giver na narinig nila ni Lil-Iza ang ingay mula sa labanan. At nagpa siya na lumapit para tumulong. Sa mapaglarong tono, binanggit niya na hindi nila pwedeng hayaang si Seto lang ang kumuha ng lahat ng kayamanan para sa sarili niya. Idinagdag ni Lil-Iza nang nakangiti na matagal nang sinusundan ni Giver si Seto, gamit ang isang tracking spell dahil gusto niya ito. Nagtawanan ang grupo, nakahinga ng maluwag na ligtas na sila sa ngayon at napanatag sa kaisipang mas malakas sila kapag magkasama, handang harapin ang anumang dumating. Ngunit biglang patakbong lumapit sa kanila ang demonyo ng galit na galit. Gayunpaman, dumating ang mandirigmang elf ng kagubatan para iligtas sila at pinatamaan ng sipa sa mukha ang demonyo. Ang demonyo ay lumipad sa ere at nagbuga muli ng alon ng madilim na enerhiya sa lahat. Ngunit nagulat itong mapansin na may naglagay ng harang sa kanila para iligtas sila. Nang tumingin silang lahat sa kabilang direksyon, nakita nila si Montel kasama ang kanyang mga kasamahan na naglalagay ng harang para iligtas sila mula sa demonyo. Nagkasama-sama silang lahat bilang isang grupo upang harapin ang ninja at ang mga demonyo. Dahil sa dami ng mandirigmang laban sa kanya, ang ninja ay natural na nakaramdam ng pagbabanta at ang mga demonyo ay nagpasyang lumayo sa gulo at iligtas ang kanilang mga sarili. Hiningi ni niya ang tulong ni Laughing Pan para pigilan ang mga demonyo sa pagtakas dahil maaari silang magdulot ng malaking panganib sa mga high-level na adventurer na maaaring naroroon sa labirinto. Iminungkahi ni niya na gumamit ng pinagsamang mahika para wakasan sila at sumang-ayon si Laughing Pan. Tinangka silang pigilan ni Primus, ang diwata ng ninja, ngunit tinamaan siya ng mahiwagang pana ng salamangkero na si Richie. Nang makita na nasa panganib ang kanyang mga kaibigang demonyo, sinalo ng ninja ang tama ng pinagsamang mahika, handang mamatay sa halip ng kanyang minamahal na mga kaibigan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kumilos siya ng walang pag-iimbot at di nagtagal, tinamaan siya ng mahika at napatulala ang demonyo. Iidineklara ng ninja na isinasagawa niya ang ekspedisyon para sa babaeng mahal niya, kaya hindi na kailangan pilitin ng mga demonyo ang kanilang sarili na sumunod sa kanya. Tiningnan ni niya ang ninja at sinabi sa lahat na hindi gaanong tumalab sa kanya ang magic shot pero dapat ay nagdulot ito ng matinding pinsala. Pinahinto ni Seido ang lahat dahil napagpasyahan na ang nanalo, pero tumalon ang engkantong duwende na sinasabi na hindi nila sila maaaring iwanan dahil pinaghihinalaan sila sa pagkamatay ng ibang adventurers. Sumigaw sa galit ang engkanto ng ninja na sinasabi na hindi nila hahayaang sinuman ang makakuha ng nakatagong kayamanan ng salamangkero na kumokontrol sa oras, at sinimulan niyang ipatawag ang isang 8-tier na madilim na mahika upang protektahan ang kanyang amo at tulungan itong iligtas ang mangkukulam. Ipinaliwanag ng duwende na ang engkanto ay isang itim na crystal fairy na sapat ang kakayahan para makapag-imbak. Enerhiya ng mahika sa kanyang mga itim na pakpak. Lumalabas na lubos na nagmamalasakit ang engkanto sa bruha, dahil lagi siyang tinutugis ng mga adventurer na may masamang hangarin sa kanyang mga itim na pakpak. Upang iligtas ang sarili mula sa mga adventurer na yon, nagpasya siyang maging isang matabang engkanto upang hindi na siya pagka-interesan ng mga tao. Ngunit ang pagiging mataba ay bumagal sa kanyang pagkilos at kalaunan ay nahuli siya ng isa sa mga adventurer. Gayunpaman, iniligtas siya ng bruha at isinama sa kanyang tahanan, at dahil pareho silang itinatakwil ng lipunan, nagkasundo sila ng maayos sa isa't isa. Sinabi ng bruha sa kanya na naninirahan na siya ng 400 taon sa isang malungkot na silungan ng mga itinatakwil.
Nagsabi siya sa engkanto na siya ay nasa ilalim ng sumpa, at kung umibig siya, masisira ang sumpa at mamamatay siya. Gayunpaman, ayaw ng ninja na isakripisyo ang engkanto kaya pinigilan niya ang mga pakpak nito upang pigilan itong gamitin ang itim nitong mahika kina Seto at sa lahat. Sumigaw siya sa ninja na tanggalin ang mga pakpak niya upang ipalabas ang mahika niya, ngunit hindi makakuhang tapang ang ninja para gawin iyon. Kaya ginamit ng engkanto ang kanyang telekinesis na hindi gumagamit ng kamay at itinusok ang mga pakpak niya ng 2 punyal sa bawat panig. Inihandog niya ang kanyang mga pakpak sa Panginoon ng Kadiliman at di nagtagal ay isang haligi ang bumagsak sa loob ng kuweba, na nagpapahiwatig na ito ang madilim na espiritu. Di nagtagal, ilang mata ang nagsimulang lumitaw sa katawan ng haligi at bigla, tiningnan ng duwende ang isa sa mga mata at itinapon siya nito sa buong kuweba, napinsala ang kanyang tainga. Biglang isa pang mata ng haligi ang nagpadala ng bugso ng enerhiya patungo sa duwende at sa kasamahan niya. Ngunit hinaranggan ito ni Railse gamit ang kanyang espada. Di nagtagal, napagtanto niya na ang ninja at ang mga kasama niya ay ginagamit ang kanilang sarili bilang sakripisyo upang ipatawag ang mga madilim na espiritu. Ngayon, ang masamang espiritu ay gumagawa ng kaguluhan sa loob ng kuweba at hiniling ni Seto sa salamangkero na gamitin muli ang kanyang teknik ng kulog na 7 gods. Itinaas ng salamangkero ang kanyang pala sa hangin at nagsimulang bumigkas ng maraming orasayon upang ipatawag ang mga kidlat, habang patuloy siyang tinutulungan ni Seto na matandaan ang mga orasayon. Hindi nagtagal, tinamaan ng kidlat ang haligi ng itim na mahika, ngunit sa kasamaang palad ay walang nangyari dito. Ang haligi ay naging labis na aktibo at nagsimulang magpakawala ng mga pulang sinag ng enerhiya mula sa lahat ng mata nito. Inutusan ng duwende ang lahat na puntiryahin ang mata ng haligi, ngunit patuloy nitong hinaharangan ang lahat ng atake at lalong lumalakas sa bawat segundong lumilipas. Dahil sa napakalakas nitong kapangyarihan, walang makalapit sa katawan nito at makasugod. Sumisigaw sa takot si Lo Finpant na malapit nang maubos ang kanyang mahikal na enerhiya at kung mangyari yun ay hindi na niya kayang harangin ang mga atake ni First. Hinihiling ni Seto sa salamangkero na ilabas ang mahika na pumipigil sa oras. Tiningnan siya ng salamangkero nang may pagtataka at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa mahikang iyon. Sumagot si Seto na nang buksan niya ang nakakandadong aklat na kasama ang kabuti. Nakakita siya ng isang lihim na papel na naglalaman ng mga tagubilin ng mahika na kumokontrol sa oras at espasyo. Alam na ni Seto na ang salamangkero ang nag-teleport sa kanya sa mundong ito. Nang marinig ng salamangkero ang mga salitang yun, bumaka sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga araw kung kailan siya walang pagod na nagtatrabaho sa isang makapangyarihang proyekto ng mahika. Noon, mayroon siyang munting anak na babae na ang buong mundo niya. Isang araw, ipinangako niya rito na siya ang magiging pinakamahusay na salamangkero sa buong lupain, upang mamuhay sila ng maligaya ng magkasama sa isang magandang tahanan. Pinangarap niyang bigyan ito ng pinakamagandang buhay, ngunit labis siyang nahuhumaling sa kanyang trabaho. Pagkatapos, isang madilim na araw, labis na nagkasakit ang kanyang anak na babae. Nagmakaawa ang kanyang asawa na manatili at tumulong sa pag-aalaga rito, ngunit binaliwala niya ito. Sinabing hindi niya maiwan ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag niya na kung hindi niya matatapos ang kanyang proyekto, lahat ng kanyang pagsisikap ay masasayang. Siya ay nag-iisip na kapag naging sikat siyang salamangkero, magkakaroon sila ng mas maliwanag na kinabukasan. Lumipas ang mga araw habang abala siya sa kanyang trabaho, hindi pinapansin ang kanyang pamilya. Sa wakas, nakamit niya ang kanyang layunin at kinilala bilang pinakamakapangyarihang salamangkero. Nagmadali siyang umuwi, sabik na ibahagi ang balita, ngunit nabungaran niya ang nakapanlulumong katahimikan. Ang kanyang anak na babae ay pumanaw dahil sa sakit. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, puno ng kalungkutan, na wala na ang kanilang munting anak. Tuliro at durog ang puso, napagtanto niya kung gaano karami ang isinakripisyo niya, para lang mawala ang pinakamamahal niyang tao. Ang asawa niya, puno ng pighati at galit, ay iniwan siya. At ang mangkukulam ay naiwan mag-isa, puno ng lungkot at pagsisisi. Sa tindi ng galit, winasak niya ang kanyang mga aklat ng mahika, isa-isa, hanggang sa makita niya ang isang kakaiba, sinaunang aklat. Dito, nabasa niya ang tungkol sa isang misteryosong labirinth sa kaharian ng Hilaga na nagtatago ng sekreto ng mahika ng oras, ang kapangyarihang ibalik ang oras. Nag-alab ang pag-asa sa kanyang puso,
at nagpasya siyang hanapin ang mahikang ito at ibalik ang kanyang anak. Naglakbay siya sa dakilang labirint, walang pagod na naghahanap ng anumang bakas ng makapangyarihang salamangka. Matapos ang ilang araw ng paggala, napadpad siya sa isang kakaibang tumpok ng mga bagay na tila wala sa lugar. Kabilang doon ang isang sinaunang sulatin na naglalaman ng orasayon na kanyang hinahanap. Nang kunin niya ito, lumitaw sa kanyang harapan ang isang figura na nakasuot ng puting balabal. Hiningi ng salamangkero sa estranghero na turuan siya ng salamangka, ipinaliwanag na gusto niyang buhayin muli ang kanyang anak na babae. Ngunit hindi kaagad pumayag ang estranghero at hinamon ng salamangkero sa isang tunggalian, sinasabing kung mananalo lamang ang salamangkero ay ituturo niya sa kanya ang orasayon. Ang laban ay matindi at nag-iwan sa kanilang dalawa na pagod at sugatan. Sa huli, ang estranghero na humanga sa determinasyon ng salamangkero ay pumayag na pagbigyan ang kanyang hiling. Ngunit sa halip na ituro sa kanya ang salamangka ng oras, ang estranghero ay nagpakawala ng ibang uri ng mahika. Ang salamangka ay nagdulot upang makalimutan ng salamangkero ang lahat ng kanyang alaala, kasama ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at maging ang kanyang mga pagsisisi. Wala nang alaala ng kanyang nakaraan, napilitan siyang magsimula ng bagong buhay, hindi na ginugulo ng kanyang kalungkutan. Sa huli, nawala sa salamangkero ang lahat ng minamahal niya noon, naiwan siyang blanko ang isip at may bagong buhay na ipamumuhay niya ng walang bigat ng kanyang mga alaala. Bumalik sa kasalukuyan, tahimik na nakatayo ang matandang mangkukulam, sinusubukang buuin ang mga piraso ng alaala habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Seido sa kanyang isipan. Tinanong ni Seido kung siya ang nagpatawag sa kanya sa mundong ito, ngunit halos wala nang matandaan ang mangkukulam, lalo na ang kanyang kaalaman sa mahika. Balot ng ulap ang kanyang isipan, at ang mga salamangka na dating madali na para sa kanya ay ngayon ay tila malalayong bulong na lang. Tanging isang mahina at nananatiling pakiramdam na lang ng isang salamangka ang natitira, na tinatawag na sandali ng panahon, at ito ay isang salamangka na nagpapahinto sa lahat ng bagay sa loob lamang ng isang tibok ng puso. Si Seido, na napansin ang pag-aatubili ng mangkukulam, ay lumapit at inialok ang kanyang tulong, gamit ang alaala ng mahika na nakita niya noon. Dahan-dahan, sa patnubay ni Seido, sinimulan ng salamangkero ang paghahanda ng mahika, humuhugot mula sa kakaunting naaalala niya. Samantala, nagpadala ang duwende ng mensaheng telepatiko sa grupo, inaalerto sila sa plano. Ang mahika ng kanyang Panginoon ang magsisilbing nakatagong kalamangan. Sinabi niya sa kanila na kailangan lang nilang panatilihing bukas ang mata ng haligi hanggang matapos ng salamangkero ang mahika. Napalakas ang loob. Kumilos agad ang grupo, bawat isa'y gumagamit ng kanilang natatanging kakayahan upang pigilan ang haligi na magdulot ng karagdagang kaguluhan. Ang duwende ng kagubatan ang nanguna, inutusan si Railza na protektahan sina Giver at Ninya habang siya naman ay nakatuon. Sa pagpanatili sa mata ng Halijing Suwail na nakabukas sa pamamagitan ng pagtulak dito upang magpaputok ng mga sinag. Sa bawat pagsabog, nananatiling aktibo ang mata, na nagpapahintulot sa salamangkero at kay Seido na ipagpatuloy ang kanilang pag-awit. Ngunit sa sandaling nagsisimula na silang umusad, dumating ang sakuna. Tinamaan si Lafenpan ng isang sinag, nawalan siya ng balanse at hindi na makasama sa aksyon. Ramdam ng salamangkero at ni Seido ang pagtaas ng pagkaapurahan. Alam nilang kailangan nilang bilisan ang proseso upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa kanilang mga kaibigan. Sumugod si Montel at ang kanyang mga estudyante upang takpan sila, na lumilikha ng pananggalang para protektahan ang salamangkero habang ipinagpatuloy niya ang pag-awit. Bumabigat ang kapaligiran sa tensyon, bawat miyembro ng grupo ay buong lakas na nagtatanggol sa kanilang posisyon habang hirap na inaalala ng salamangkero ang orasayon. Unti-unti, puno ng hirap niyang binuo ang mga huling salita, at sa wakas, narating niya ang dulo ng orasayon. Isang kakaiba at napakalakas na katahimikan ang Bam-alot, at bigla, huminto ang lahat sa paligid niya. Ang mundo ay ganap na natigil sa lugar habang huminto ang mismong oras, gaya ng ipinangako ng orasayon. Lumingon ang salamangkero, namamangha at naguguluhan sa kawalan ng galaw sa kanyang paligid. Mga kaibigan at kaaway ay natigil sa gitna ng pagkilos, nahuli sa isang nakabinding sandali. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang eksena, isang bagong alon ng pagkalito ang Bam-alot sa kanya. Nagtagumpay ang salamangka, ngunit nakatayo siya ng mag-isa sa katahimikan, hindi maalala kung ano ang susunod niyang gagawin.
Mayroon na lamang siyang 100 segundo, ngunit patuloy siyang nalilito sa pag-iisip kung ano ang nararapat gawin sunod. Sinubukan niyang gisingin si Saito, ngunit walang nakarinig sa kanyang boses. Bigla siyang tumingin sa kanyang palad at nakita ang isang nakasulat na mga tagubilin na nagsasabing dapat niyang atakehin ang mga mata gamit ang salamangka, at bigla niyang napagtanto na si Saito ang gumawa nito upang tulungan siya habang nakahinto ang oras. Isang bugso ng positibong enerhiya ang bumalat sa wizard na sumisigaw na ipaghihiganti niya ang haligi, dahil sa pananakit nito sa kanyang mga kasamahan na para niyang mga anak. Sa matinding galit, sinimulan niyang bumigkas ng isa pang mahikang orasayon upang ay aktibo ang isang mahika na nagpapataas ng lahat ng kapangyarihang mahika sa sukdulang antas. Tinipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya, pinagsama-sama ang mga ito upang bumuo ng isang malaapoy na pagsabog ng spell na sapat upang wasakin ang haligi, at pagkatapos ay tumalon siya patungo rito, ngunit bigla siyang dinapuan ng masakit na mga alaala. Nagkaroon siya ng mga flashback ng mga alaala ng mangkukulam at ng ninja kung saan siya ay umiiyak sa tabi. Isang halos patay na mangkukulam, at sinabi ng diwata sa kanya ang tungkol sa isang salamangkero na makapagliligtas sa buhay ng mangkukulam. Napagtanto niya na ang kanyang kaaway ay ginagawa ang lahat ng ito para sa pag-ibig at katapatan, at kung ibabagsak niya ang masamang espiritu sa ganitong paraan, kung gayon ay wala ng paraan para mailigtas ang ninja at ang kanyang mga kaalyado. Ngunit alang-alang sa kanyang mga kaibigan at kaalyado, inatake niya ang haligi na may nakakatakot na mahika at di nagtagal ay muling yumandar ang oras. Nakita nilang lahat na nagsimulang gumuho ang haligi sa kanilang harapan, at isang bahagi ng braso ng salamangkero ang nahulog sa lupa, humiwalay mula sa kanyang katawan. Lahat ay napasinghap sa eksenang nagaganap sa kanilang harapan, ngunit mahinahong sumagot ang salamangkero na dapat nilang ayusin ang pakpak ng diwata na maaaring nalaglag kung saan habang pinakawalan niya ang kanyang itim na mahika. Sinubukan ni Railza magprotesta, na nagsasabing sinubukan silang patayin ng ninja at ng mga kasamahan nito, kaya wala silang obligasyong tulungan sila. Sumagot ang salamangkero na bago niya pa man ilabas ang kanyang mahika, nakita niya ang kanilang mga alaala at hindi na niya sila mapatay. Kaya naman ginamit niya ang kalahati ng kanyang mahika upang umatake upang maiwasan silang mapatay, at kasabay nito ay inaktiba niya ang pagkansela ng mahika. Nagtagumpay ito ng kahanga-hanga, ngunit dahil napilitang umagos pa atras ang kalahati ng kanyang mahika, nawala ang kanyang braso sa proseso. Narinig ito, si Railza ay may luha sa kanyang mga mata habang tumatakbo papalapit upang yakapin siya. Di nagtagal, sinimulan nilang hanapin ang mga pakpak ng diwata at pagkatapos ng kaunting paghahanap sa ilalim ng mga bato, nakita nila Fenpan ang isang pares ng itim na pakpak. Nag-alok si Giver na tulungan siyang ikabit ang mga pakpak sa katawan ng diwata sa tulong ng kanyang mahika. Ngunit nang ilalagay na nila Fenpan ang mga pakpak, ang diwata ay pumigla sa mga palad ni Giver at galit na idineklara na ayaw niya ng kawanggawa mula sa isang nakikisama sa mga tao. Itinuro nila Fenpan ang ninja at sumagot na ang diwata ay nakikisama rin ng maayos sa isang tao. Kaya sa huli ay masaya silang dalawa sa mga tao. Nakatayo ang ninja na napapalibutan, ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at kalungkutan. Inatasan siyang ibalik ang dalawang demonyo sa kaharian ng mga demonyo, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito magagawa sa sarili niyang kagustuhan. Matagal na ring kasama niya ang dalawang demonyong ito, nakasubaybay sa kanyang mga hakbang, at sila ang dahilan ng mga nakaraang pag-atake sa kalapit na mga nayon. Inamin ng ninja ang kanyang pagkakasala at sinabi na tatanggapin niya ang anumang kaparusahan, kahit pa ang parusang kamatayan, para sa gulong idinulot niya. Gayunpaman, nakiusap siya na patawarin ang engkanto at ang dalawang demonyo, umaasang mapoprotektahan sila mula sa anumang karagdagang kapahamakan. Isang duwende sa mga adventurer na malapit ay maingat siyang pinagmamasdan, nararamdaman na may higit pa sa kwento ng ninja. Matapos ang maikling pagtigil, tinanong ng duwende kung hinahanap ng ninja ang isang tiyak na makapangyarihang salamangkero, isa na may kakayahang kontrolin ang oras. Nagliwanag ang mga mata ng ninja sa tanong. Tumango siya, kinukumpirmang narinig nga niya ang tungkol sa naturang salamangkero, at alam pa niya ang pangalan ng salamangkero na si Crom. Ang Crom na ito ay pinaniniwalaan ng ninja na maaaring may hawak ng susi sa pagwawasto ng kanyang mga nakaraang pagkakamali, marahil maging sa pagsagip ng isang nawawalang kaibigan na hindi niya makalimutan. Ang duwende ay lumingon sa direksyon kung saan ang isang salamangkero, na malinaw na nasugatan,
ay inaasikaso ang braso ni Mantle at ilang iba pang adventurer. Ibinunyag ng duwende sa ninja na ang salamangkero na hinahanap niya ay naroon mismo sa harap niya. Ang nasugatang salamangkero ay si Crom, na may ranggong napakabihira at napakalakas kaya siya ay kilala bilang isang void rank magician. Siya ang isa sa pinakamahuhusay na salamangkero sa tanyag na silanganing kaharian, at ang kanyang reputasyon ay lumaganap na sa malayo at malawak. 10 taon na ang nakalipas, siya ay naging tanyag ng maglakbay siya upang galugarin ang mapanganib na Great Labyrinth, isang lugar na puno ng di mabilang na misteryo at panganib. Ang mga tagumpay ni Crom ay nagpangyari sa kanya na maging isang alamat, at ang marinig na ang salamangkero na nakatayo sa kanyang harapan ay si Crom na ay nagbibigay sa ninja ng isang kislap ng pag-asa. Humahagibis ang puso ng ninja habang tinititigan niya ang salamangkero, ang isip niya ay rumaragasa sa mga ideya ng posibilidad. Kung makokontrol ni Crom ang oras, maaaring matulungan niya ang ninja na iligtas ang isang makapangyarihang mangkukulam na matagal nang nawawala at muling pagtagpuin siya sa kanyang matagal nang nawawalang minamahal. Nagsimulang hamupa ang kanyang kawalan ng pag-asa, napalitan ng pinakamahinang kislap ng pag-asa. Ngunit bigla, 3 espada ang bumaon sa lupa sa mismong harapan ng ninja, na pumutol sa kanyang mga iniisip. Siya ay tumingin, nagulat, habang 2 madilim na figure ang lumabas mula sa dilim, ang kanilang mga mukha ay nakatago ngunit ang kanilang presensya ay nakakatakot. Tahimik silang gumalaw, ang kanilang madilim na balabal ay umaalon, at ang kanilang mga ekspresyon ay hindi mabasa habang lumalapit sila sa ninja at sa grupo ng mga adventurer. Ang 2 lalaki ay nagpahayag na kanilang parurusahan ang ninja dahil sa mga pagpatay at iniutos sa mga espada na salakayin siya. Ngunit bago pa madampi ng mga espada ang ninja, ang kanyang kasamang demonyo ay siya mismo ang sumalo sa atake. Ang isa pang demonyo ay galit na humakbang sa harap ng 2 lalaki at binalaan sila na kung sasaktan nila ang kanyang amo, tatapusin niya silang 2. Ngunit biglang, isa sa mga lalaki ay nagbagong anyo bilang demonyo, na nagbunyag na siya ang tiyuhin ng demonyong nagtatrabaho para sa ninja matapos silang magsimulang magkasundo dahil sa magagandang alaala ng nakaraan. Nang makita ito, kinumpirma ng diwata ng Black Wings na ang banal na kabalyero ay tiyak na isang demonyo at may mataas na ranggo pa. Tinanong ni Sedu si Loafenpan kung gaano karaming tao ang napaslang ng patagang pag-atake ng demonyo, at sumagot siya na may 2 na hindi pa kumpirmadong nabuhay muli at isang banal na kabalyero at isang salamangkero mula sa ibang kaharian. Lumabas na ang salamangkero at kabalyero ay ang 2 taong nasa harap nila, isa sa kanila ay ang ministro ng hari. Gayun din, kung patatawarin ng 2 taong ito ang ninja, hindi na siya pahaharapin sa parusa. Di nagtagal, tinanong ng ninja ang salamangkero kung matutulungan niya ito sa pagbalik ng panahon at sumagot ang salamangkero na kaya lang niyang pigilin ang oras ng panandalian. Ang taong talagang makakapagsigaw ng mahika ng pagbabalik ng panahon ay ang salamangkero na nagpatawag ng mga bagay mula sa ibang dimensyon patungo sa mundong ito, ngunit napagod siya sa mundo at nagpunta sa ibang lugar. Walang ideya ang salamangkero kung nasaan ang estranghero. Maaari siyang nasa kaharian ng mga demonyo, kaharian ng mga espiritu o marahil sa mundo ng mga tao, kung saan si Sedu nagmula at ang paghahanap sa kanya ay magiging imposible. Lumapit ang ministro at sinabing may iba pang paraan upang mailigtas ang mangkukulam. Ang hari na pinaglilingkuran niya ay may kakayahang magsagawa ng mahika na yun, ngunit nangangailangan ito ng buhay ng isang tao na may kaugnayan sa mangkukulam. Ang parehong demonyo ay bamaling sa ninja, hinihimok siyang huwag isuko ang kanyang buhay at baka may iba pang paraan upang buhayin ang mangkukulam. Hiniling ng ninja sa ministro na gamitin ang kanyang buhay. Idineklara niya na kung siya man ay nakatakdang magbuwis ng buhay, gagamitin niya ito upang protektahan ang babaeng kanyang minamahal. Tumugon ang ministro na ang ninja ay dapat tratuhin ayon sa mga batas ng kaharian, ngunit kung magkukunwari ang lahat na kalimutan ang kanyang mga pagkakasala at patawarin siya, kung gayon, may ibang paraan na magagawa. Di nagtagal, nagpa siya ang lahat na patawarin ng ninja at sinabi ni Sedu na kung nais ng ninja na maging kapaki-pakinabang sa isang tao, dapat siyang pahintulutan na gawin iyon. Kalaunan, ibinalik ang mga demonyo sa kani-kanilang tahanan at nakipag-ugnayan ang ministro sa hari na kayang basagin ang sumpa ng mangkukulam at naghanda siyang gamitin ang mahika ng teleportasyon upang dalhin ang ninja sa hari. Pagkatapos ma-teleport ang ninja, tinanong nila Fonty si Sedu kung nahanap na niya ang robot vacuum na.
Hinahanap niya at sinabi niyang hindi pa niya ito natagpuan. Dagdag niya, hindi siya nakatuon doon partikular. Sabi ng salamangkero, ang Mahikiro na maaaring nanirahan dito noon ay tiyak na tinawag ang mga bagay na ito nang buksan niya ang mga pinto patungo sa ibang mundo. Di nagtagal, nagsimulang dumating ang ibang mga Mahikiro sa labirinto, na nagpapahiwatig na naging popular ang bagong lugar. Sa kabilang banda, sinamahan ng hari ang ninja na yun sa bahay ng bruha upang sirain ang sumpa sa namamatay na bruha. Sinabi ng ninja sa hari na ang kanyang padalos-dalos na kilos ng pagmamahal sa bruha ang nagpatanda dito. At nang na-realize niya sa unang pagkakataon na tulad ng pagmamalasakit niya sa kanyang mga kaibigan, ang mga taong kanyang pinagbuwisan ng buhay ay mayroon ding mga taong mahal nila. Sumagot ang hari na ang katotohanang hindi niya na-realize ang isang napakasimpleng bagay hanggang ngayon ay nagpapamukha sa kanya bilang isang hamak na tao. Di nagtagal, itinaas niya ang kanyang espada at sinugod ang ninja upang sirain ang sumpa, ngunit ang hari, dahil siya ay isang mabait na tao, ay hindi pinatay ang ninja kundi sinaktan ng matindi ang isa sa kanyang mga braso at binti. Lumabas ang bruha mula sa kanyang silid, ang kanyang anyo ay naibalik sa pagkabata at lakas matapos ang mahabang pahinga. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang mukha ay maliwanag at masigla, at ang kanyang lakas ay hindi may kakaila. Habang laminggaling siya, napansin niya ang isang figura na naghihintay sa malapit, isang nag-iisang ninja na nakatayo ng tahimik, ngunit mabilis niyang napansin na wala siyang isang braso at isang binti. Ang pagkawala na ito, bagaman masakit, ay tila hindi siya gaanong binabagabag kaysa sa matatag niyang tingin sa kanya. Ang hindi niya alam, gayunpaman, ay ang nasaktang lalaking ito ay nagtiis ng matinding pagdurusa at sakripisyo para sa kanya. Nang hindi niya nalalaman, isinuko ng diwatang may itim na pakpak ang sarili niyang mga pakpak upang iligtas siya, niligtas ang kanyang buhay sa malaking personal na kapalit. Ang mga pakpak ng diwata ang pinakaminamahal niyang pag-aari, ang esensya ng kanyang pagkatao, ngunit siya. Pakawalan sila upang iligtas ang tapat na ninja na ito. Ang bruha, na matagal nang nasa mahimbing na pagtulog, ay marami nang nakalimutan tungkol sa kanyang nakaraan at sa mga taong nagmalasakit sa kanya, kabilang ang ninja na nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Nang hindi siya nakikilala, nagbigay siya ng isang casual at walang pakialam na tingin sa kanyang direksyon at nagsimulang lumayo. Nang makita ito, naramdaman ng ninja ang kirot ng kalungkutan sa kanyang puso, na napagtanto na wala siyang naaalala tungkol sa kanilang koneksyon. Tahimik siyang tumalikod upang umalis, mabigat ang kanyang puso sa mga hindi nasabing salita, ngunit, sa sandaling nagsimula siyang lumayo, lumabas ang diwatang may itim na pakpak, kinukutsa siya ng may maapoy na tinig, hinihimok siya. Huwag umatras nang hindi sinasabi ang kanyang katotohanan, nang hindi ipinagtatapat ang kanyang pag-ibig sa minamahal niya ng lihim sa loob ng matagal na panahon. Ngunit ang ninja, na puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat, ay sumagot na hindi mahalaga kung ang kanyang pag-ibig ay hindi kinikilala. Siya ay kuntento na malaman na ligtas at buhay ang dalaga. Ang diwata, na nagalit sa pagtanggi nitong sabihin ang kanyang damdamin, ay bumulalas ng galit na sigaw, na nagpapaalala sa kanya ng mga sakripisyo nito. Binigyang diin niya na ibinigay niya ang kanyang mga pakpak, na naging dahilan ng kanyang paghina at pagpayat, lahat ay upang makita lamang na matupad ang pag-ibig nito. Tumanggi siyang payagan nitong umalis ng duwag, hinamon niya itong manatili, harapin ang mangkukulam kasama. Tapang, at subukang muling makuha ang kanyang puso. Sa sandaling yun, habang lumingon ang ninja, napansin niya ang bruha na nilalapitan ng dalawang kaina-hinalang figura. Sa simula, inakala niyang sapat pa rin ang kapangyarihan nito para harapin ang gayong maliliit na banta at hindi siya nakialam. Ang diwatang may itim na pakpak, mapanuri at matalino, ay nagbigay alam sa kanya na wala itong maramdamang anumang mahika sa loob ng bruha at tila nawala ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng mahaba niyang pahinga. Ang pagbubunyag na ito ay nagtulak sa ninja na kumilos, at nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya patungo sa bruha, determinado na protektahan ito mula sa kapahamakan. Mabilis niyang pinaalis ang dalawang lalaki na naglakas loob na lumapit dito. Sa kanyang pagtataka, lumalabas na ang dalawang ito ay hindi ordinaryong mga siga, kundi ang kanyang sariling mga kapatid sa sumpaan, mga demonyo na dumating kasama ang itim na pakpak na diwata upang gumanap ng papel sa kanyang kwento ng pag-ibig. Sila rin ay dumating upang tulungan siyang malampasan ang kanyang takot at mabawi ang puso ng bruha, sa pag-asang sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan,
ang ninja at ang bruha ay sa wakas ay matutuklasan ang kanilang pagmamahalan at magsasama. Nagpaalam ang mga manlalakbay sa isa't isa sa labasan ng labirinto, bawat isa ay tumahak sa kani-kanilang landas, ngunit nangako na muling magkikita kapag pinahintulutan ng tadhana. Magkasama, bumalik sila sa bayan, na parehong pagod at may pakiramdam ng tagumpay. Nagpasya silang mag-relax sa isang kalapit na tuluyan, isang maaliwalas na lugar na may mainit na amoy ng masaganang pagkain na pumupuno sa hangin, na ginagawa itong perpektong lugar upang magpahinga pagkatapos ng kanilang mapaghamong paglalakbay. Nakapalibot sa isang malaking mesa, ibinahagi nila ang kanilang mga kamakailang kwento, nagtawanan, at nagpapasalamat sa ugnayang nabuo nila sa kanilang pinagsamang pakikipagsapalaran. Habang tinatamasa nila ang kanilang pagkain, may isa sa wakas na nagtanong ng nasa isip ng lahat, at gusto nilang malaman kung paano nagawang dalhin ng mahiwagang salamangkero sa kanila si Setu sa kanilang sarili. Inamin ng salamangkero na halos hindi na niya maalala ang mga detalye. Naalala niyang nagpapraktis siya ng kanyang mahika isang araw, tulad ng madalas niyang gawin, at pagkatapos, bigla na lang, lumitaw si Setu sa silid ni Rail, na parang nagkataon lang o tadhana. Misteryo ito maging sa kanya, at ipinahayag niya ang pakiramdam ng pagkakasala, ipinaliwanag na hindi niya intensyon na dalhin si Setu sa kanilang mundo nang walang pahintulot nito. Gayunpaman, si Setu, na pinahahalagahan ng katapatan ng salamangkero, ay walang anumang sama ng loob at sa katunayan, siya ay nagpapasalamat sa pagbabagong ito ng kapalaran, dahil nailigtas siya nito mula sa isang kakilakilabot na aksidente sa kanyang sariling mundo. Ang grupo ay nakaupo sa nag-iisip na katahimikan hanggang sa ipahayag ni Laugh-N-Pan ang isang ideya na matagal nang gumugulo sa isipan ng bawat isa. Iminungkahi niya na kung sapat ang lakas ng mahika ng wizard upang dalhin si Setu sa kanilang mundo, marahil ang parehong mahika na yun ay makapagpapabalik sa kanya sa pinanggalingan niya. Ang posibilidad na ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa paligid ng mesa, bawat miyembro ay nag-iisip kung ano ang ibig sabihin nito. Para kay Railza, na naging malapit kay Setu sa pamamagitan ng kanilang mga laban at ibinahaging karanasan, ang ideya ng pag-alis niya ay lubos na nakaantig sa kanyang damdamin. Nakaramdam siya ng pagtutol at naaalala ang pangako ni Setu na mananatili sa kanyang tabi. At magtrabaho kasama niya hanggang sa huli. Ang ideya ng paghihiwalay sa kanya ay labis na masakit para matiis, dahil pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan at lakas na dinala niya sa kanyang buhay. Idinagdag niya na ang reputasyon ng kanilang grupo ay nagsimulang umangat lamang matapos sumama si Setu sa kanila, at kung babalik siya, maliligaw sila kung wala siya. Pagkasabi nito, nagmamadali siyang lumabas ng inn na may luha sa kanyang mga mata, habang si Setu ay sabik na sumunod sa kanya sa labas. Sinimulan ng lahat hanapin sina Setu at Railza, nag-aalala na ang mga halimaw ay maaaring nagkukubli sa dilim at iniwan din ni Railza ang kanyang espada. Setu, isang tahimik na manlalakbay mula sa ibang mundo, ay nakakaramdam ng pagkalito tungkol sa kanyang lugar sa bagong mundong ito, lalo na sa kanyang relasyon kay Railza, isang makapangyarihang mandirigma. Tila nararamdaman ni Railza ang kanyang pagkaalangan kaya sa isang sandali nilang magkasama, tinanong niya ito tungkol sa kanyang kagustuhang bumalik sa kanyang sariling mundo. Inamin ni Setu na hindi niya talaga ninanais na bumalik, inihayag na walang sino man ang talagang gusto siya roon. Habang nagsisimula siyang magbukas ng damdamin, isang napakalaki at nakakatakot na halimaw na parang alupihan, na babalutan ng makapal na baluti, ang biglang lumitaw mula sa dagat. Mabilis ang nilalang, sumugod ng diretso kay Railza, handang sumalakay ang matutulis nitong kuko. Natigilan si Setu, na panghinaan ng loob, hindi makialam habang abot na ng halimaw si Railza. Kumapit ng mahigpit ang mga kuko ng halimaw sa baluti niya at si Setu ay nanood ng may matinding takot, nangangamba para sa kaligtasan niya. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, humugat si Railza ng hindi kapani-pani walang lakas. Pinaghiwalay niya ang halimaw gamit ang kanyang mga kamay, na naging dalawang bahagi. Habang bumagsak ang walang buhay na katawan ng halimaw sa tubig, nanatili si Railza na matagumpay ngunit halatang nanginginig, umaapaw ang kanyang damdamin. Ipinahayag niya kay Setu, sa pamamagitan ng tingin sa kanyang mga mata at sa lakas ng kanyang mga kilos, kung gaano kalalim ang pagpapahalaga niya rito. Worry bang sinasabi niya rito nang walang salita na mas mahalaga ito sa kanya kaysa kaninuman sa mundong ito? Si Setu, na nanginginig pa rin ngunit gamaan ang loob dahil ligtas siya, ay lumapit upang suriin ang kanyang mga sugat.
Napansin niya ang ilang peklat at, sa maingat na kamay, nilagyan niya ng maliit na benda ang isa sa mga ito, na pinaalalahanan siyang uminom ng gamot laban sa lason bilang pag-iingat. Sa sarili niyang tahimik na paraan, ipinapakita ng kilos ni Seto kay Railza na siya rin ay nagmamalasakit ng malalim para sa kanya. At ipinapahayag niya ang pagnanais na manatili sa tabi ng taong tunay na nangangailangan sa kanya. Naantig si Railza ngunit pilit itinatago ang damdamin, tumingin na lang sa bumagsak na halimaw tila para ilihis ang sarili mula sa matinding sandali. Sinusubukan pa niyang ilipat ang usapan sa pamamagitan ng pagkomento sa lumalawak na kaalaman ni Seto tungkol sa mga halimaw, sinusubukang ibalik ang gun sa kanilang interaksyon. Bago pa nila mas pagtuunan ng pansin ang kanilang nararamdaman, dumating ang salamangkero at si Lafanpan sa pinangyarihan. Si Railza, na may natitirang pag-aalala para sa kinabukasan ni Seto, ay nagtanong sa matandang salamangkero kung siya ay magiging kayang gamitin ang kanyang mahika upang ibalik si Seto sa kanyang orihinal na mundo. Pinag-iisipan ng salamangkero ang ideya ngunit ipinaliwanag na kahit pa mayroon siyang tamang aklat ng orasayon, ang pagbabalik kay Seto sa kanyang mundo ay maglalagay sa kanya sa eksaktong parehong sandali at sitwasyon nang siya ay umalis. Ito ay mismong nasa harap ng malaking truck na bumibilis na siyang unang nagdala sa kanya sa mundong ito, maglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Bagaman ang isiping ito ay nagdulot ng panandali ang kalungkutan kay Seto, mabilis niyang binaliwala ito na may kislap ng pag-asa, sinabing hindi naman niya planong bumalik. Napagtanto niya na sa wakas ay nakahanap siya ng lugar kung saan siya kailangan at, higit sa lahat, tinanggap, muling pinagtibay ang kanyang paninindigan, nagpasya siyang manatiling isang adventurer kasama ni Railza at ng kanilang mga kasamahan, tinatanggap ang mga panganib at hiwaga ng bagong buhay na ito. Nagpatuloy silang lahat sa kanilang paglalakbay, ang kanilang samahan ay mas matibay na ngayon kaysa kailanman habang sabay nilang hinaharap ang mga bagong hamon, nagkakaisa at nagtutulungan sa bawat laban at sa buhay. Ilang buwan matapos ang matinding labanan sa mga masasamang espiritu, nakatanggap sina Railza, Lafanpan at Seto ng nakagugulat na balita mula sa isang mensahero na pumanaw na ang wizard. Nabigla ang grupo, lalo na si Railza, na agad na puno ng pakiramdam ng pagmamadali. Iniisip niya ang lahat ng posibleng paraan para muling buhayin siya. Tinatanong ang mensahero kung mayroon siyang pampabuhay na gamot o kung maaari nilang dalhin agad ang bangkay sa kalapit na templo para sa pagbuhay muli. Ngunit binaliwala ng mensahero ang kanyang pag-aalala. Ipinapaliwanag na ang pagbuhay muli sa isang katawan sa pamamagitan ng formal na pamamaraan o kahit na ang pagpapanatili nito sa isang punerarya ay nangangailangan ng malaking pondo, na wala siya ni sinuman ang handang gastusin. Sa walang pakialam na tono, nabanggit niya na ang bangkay ng wizard ay inilagay sa isang simpleng kamalig upang hindi agad masira, ngunit kahit yun ay hindi ito lubos na naprotektahan. Isang ligaw na aso ang nakakagat sa bahagi ng katawan ng salamangkero, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi ilibing siya kaagad upang maiwasan ang karagdagang kawalang galang. Kalaunan, binisita ng grupo ang libingan ng salamangkero upang magbigay galang, at malinaw na bawat isa sa kanila ay nakakaramdam ng matinding panghihinayang at kalungkutan. Si Lafanpan, na may kaalaman sa mahika at sa mga limitasyon nito, ipinararating na ang mahika ng pagbuhay ay malamang na hindi epektibo kapag nasira ang katawan, at tiyak na imposible kung nailibing na ito. Sa kabila ng kanyang pangangatwiran, hindi pa rin maiwaksi ni Seto ang kanyang kawalan ng paniniwala at pagkakasala tungkol sa salamangkero. Kamatayan, hirap tanggapin na ang kanilang mga pagtatangka upang iligtas siya gamit ang panlunas ay tuluyang nahuli. Para sa kanya, tila hindi kapanipaniwala na ang salamangkero ay nasawi sa simpleng lason lamang gayong nakaligtas na sila sa mas mapanganib na mga hamon ng magkasama. Kasalo ni Railza ang kanyang pagdududa, nahihirapang unawain ang ideya na ang isang tulad niya ay maaaring magtapos ang buhay sa labas ng labanan. Dahil sa isang kislap ng pag-asa, iminungkahi ni Seto na isaalang-alang nila ang posibilidad na hukayin ang katawan upang subukan man lang ang isang pambuhay na engkanto, ngunit alam ni Railza na ito ay mangangailangan ng napakalaking donasyon sa simbahan at isang gastos na hindi nila kayang bayaran, lalo na dahil ang muling pagbuhay sa isang hindi maliit na bagay ang pagiging isang high-level mage. Alam din niya na habang lumilipas ang panahon, kapansin-pansing bumababa ang mga pagkakataong maging matagumpay ang pagbuhay muli. Pero, iginiit ni Seto na sa mundong ito, kaiba sa kanyang pinanggalingan, hindi kailangang ang kamatayan ang ganap na katapusan,
at bawat sandaling lumipas ng walang ginagawa ay nagpapababa sa kanilang mga pagkakataong buhayin muli ang wizard. Binibigyang diin niya ang ideya na dapat nilang samantalahin ang anumang pagkakataon, gaano man kaliit, upang parangalan ang kanilang kaibigan at subukang ibalik siya. Dahil sa inspirasyon ng kanyang determinasyon, pumayag si Lo Fan sa kanya at nagpasya na kailangan nilang kumilos. Mabilis, naghanda siya upang tipunin ang mga kinakailangang kagamitan para sa pagbuhay, nagplanong bisitahin ang at kunin ang kanilang kailangan, habang inuutusan sina Railza at Seto na maghanap ng angkop na kagamitan sa paghuhukay. Habang papunta sa tindahan, iniisip ni Lofa kung gaano kahalaga si Seto sa kanilang paglalakbay. Alam niyang kung wala siya, marahil ay sumuko na sila matagal na. Desididong makahanap ng mga kagamitan na kailangan nila, nilaibat niya ang bawat tindahan, naghahanap. Ngunit ang bawat lugar na binibisita niya ay punong-puno ng tao, napakaramdam ng tao kaya tila imposibleng makuha ang kanyang kailangan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahil sa pagkadismaya at pagkatalo, bumalik siya sa libingan. Subalit pagdating niya, laking gulat niya. Ang libingan na maingat nilang hinukay ay wala ng laman, nakakalat ang lupa sa paligid, at wala na ang katawan ng wizard. Noon din, dumating sina Seto at Railza, at sila rin ay nagulat nang makita ang nag-ulong libingan. Ngunit bago pa nila maintindihan ito, may kakaibang nakapukaw ng kanilang pansin. May isang figura na nakatayo sa malayo at tila isang lalaki na nakabalot sa isang madilim, punit-punit na kapa at nakasuot ng matangkad, fallas na sombrero, tulad ng isang wizard. Gayunpaman, may mali sa kanya. Ang figurang ito ay nakatayo ng mag-isa, nagpapalabas ng alon ng apoy sa langit sa magulong pagbugso. Nakatitig sila, hindi maunawaan ang kanilang nakikita, at habang pinagmamasdan nila, nagiging mas malinaw na hindi ito ordinaryong tao. Ang figura ay mukhang kalansay, ang kanyang mga butas na mata ay umiilaw ng isang matindi, hindi likas na liwanag. Sa isang sandali, nagtaka sina Railza at Seto kung ito ba ang kanilang salamangkero, na kahit paano ay nabuhay muli sa binagong anyo na ito. Ngunit habang mas lumalapit sila, napagtanto nilang tila hindi niya sila kilala. Patuloy lang siyang nagpapalabas ng apoy nang walang pokus o kontrol. Napagtantong nasa tunay silang panganib, nagtago sina Railza at Seto sa likod ng malaking bato, dumidikit dito upang protektahan ang kanilang sarili mula sa nagliliyab na atake. Mabilis na nag-iisip si Railza habang nauunawaan niya ang kalubhaan ng kanilang sitwasyon. Alam niyang kung mananatili lang silang nakatago, maaaring sila na mismo ang puntiryahin ng kalansay sa lalong madaling panahon, at wala silang paraan para makatakas. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang wala silang pagpipilian kundi harapin ang banta na ito, kahit na mapanganib ito. Sa pagtitipon ng lakas ng loob, nagpasya siyang kumilos. Humagibis siya sa bukas na buhanginan patungo sa kalansay, kasunod si Seto, parehong umaasang matapos ang nakakapangilabot na pagsubok na ito. Habang papalapit si Railza, itinaas niya ang kanyang espada at tinaga ang ulo ng kalansay ng buong lakas niya. Tumama ang kanyang talam, ngunit sa kanyang pagkasindak, halos wala itong nagawa. Niyanig ang ulo ng kalansay sa impact, ngunit nanatili itong buo, halos hindi man lang naapektuhan. Mabilis na napagtanto ni Railza na walang silbi ang kanyang sandata laban sa kalaban na ito. Tanging isang mahiwagang sandata ang makakalusot sa depensa ng kalansay, at nagsimula siyang matakot. At patuloy na umiiwas sa walang tigil nitong pag-atake, habang sinusubukang makahanap ng ibang paraan para labanan ito. Nang makita ang paghihirap ni Railza, nakaisip si Seto ng isang ideya. Tumakbo siya papalapit kay Railza, dala-dala ang isang bote ng banal na tubig. Kung mabubuhusan ni Railza ito sa kanyang espada, maaaring mabago nito ang kanyang sandata at maging isang bagay na mahiwaga at sapat na makapangyarihan upang talunin ang kalansay. Ngunit sa sandaling susubukan na ni Seto na iabot sa kanya ang bote, lumingon sa kanila ang kalansay at nagpakawala ng isang matinding bugso ng apoy. Agad na binasag ng bugso ng apoy ang bote, dahilan upang matapan ng banal na tubig sa buhangin. Parehong nakaramdam sina Railza at Seto ng matinding takot nang mapagtanto nilang nawala na ang kanilang huling pag-asa. Sa malayo, at ngayon ay naghahanda na ang kalansay ng isa pang mas malakas na atake na nakatutok mismo kay Railza. Bigla, sa sandaling tila nawala na ang lahat ng pag-asa, isang malakas na puwersa ang tumama sa kalansay mula sa hindi inaasahang direksyon.
Napakatindi ng pagtama na napatalsik ang ulo ng kalansay ng tuluyan, na pinagulong ito sa buhangin. Nagulantang sina Railza at Seto, lumingon upang tingnan kung sino o ano ang namagitan. Nakita nila ang isang madilim na figura na lumalabas mula sa malayo. Ang figurang ito ay kahawig ng kanilang salamangkero sa kakaibang paraan, bagaman tila iba ito. Bumubulong ang anino, inuulit ang isang bagay sa boses na tila kakaibang pamilyar. Puso ni Railza ay kumabog nang marinig niya ang tinig, at ito ay walang duda ang tinig ng kanilang salamangkero. Isang halo ng ginhawa at pagkalito ang bumalot sa kanila. Nakaramdam si Seto ng malaking ginhawa, natutuwa na makita ang anumang anyo ng kanilang kaibigan na buhay. Ngunit habang lumalapit sila, nakita nila na ang anyo ng salamangkero ay malayo sa normal. Ang kanyang katawan ay butot balat, ang mukha niya ay lubhang payat, na may mga matang tila walang nakikita na nakatitig sa kanila ng tulala. Nang subukang intindihin ni Railza kung ano ang nangyari, mukhang nalilito rin ang salamangkero, na naaalala lamang na siya ay nakahiga at pagkatapos ay nawalan ng malay. Ngunit pagkatapos niyon, may kakaibang nagsimulang mangyari. Ang balangkas na anyo ng salamangkero ay dahan-daang nagbago, unti-unting bumalik ang laman at buto, paunti-unti. Ang kanyang hungkag na mukha ay nagsimulang magkaroon ng pamilyar na katangian, ang kanyang balat at balbas ay lumitaw muli ng paputol-putol hanggang sa tuluyan siyang tumayo sa harapan nila, na mukhang bago na ang salamangkero. Habang gama ng loob ni Railza na makita siyang buhay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkasuklam sa tanawin ng kanyang mga katangian na bumabalik sa nakagagambalang paraan. Sa kabila ng kakaibang pangyayari, pareho silang nakaramdam ng kapanatagan na nakabalik ang salamangkero sa kanilang tabi, handa upang harapin ang anumang panganib na naghihintay. Kalaunan sa bahay tuluyan, sinabi ng salamangkero sa kanila na pumirma siya ng kontrata ng muling pagkabuhay, na nangangahulugang kahit mamatay siya, muli siyang mabubuhay pagkatapos ng isang araw. Ito ay isang mataas na antas ng mahika at epektibo lamang ng isang beses. Tuwang-tuwang napabulala si Saito na natutuwa siyang makita na muling nabuhay ang salamangkero. Ngunit biglang nagiging kalansay ang mukha ng salamangkero at pagkatapos ay bumabalik sa normal, na nagpapahiwatig na pabalik-balik sa kanya ang epekto ng mahika, kaya siya ay nagiging kalansay ng paulit-ulit. Idineklara ni Lotha na may nawawalang bahagi ng katawan ang matanda at iyon ang dahilan kung bakit ang pambuhay na mahika ay hindi gumagana sa kanya at wala na silang magagawa tungkol dito. Nang marinig ang kanilang usapan, pumasok sa taberna ang duwende na nagmamahal sa salamangkero at nagpahayag na tutulungan niya ang salamangkero at ipinakita sa kanila ang dakilang ensiklopedya ng mahika na naglalaman ng lahat ng spell, na tinawag na Magicpedia. Ayon sa aklat, kapag nabigo ang mahika ng pagbuhay dahil may nawawalang bahagi ng katawan, kailangan nilang ibalik ang nawawalang bahagi. Kahit na kinain at nilamon ang laman, ang mahiwagang enerhiya ay mananatili sa kumain nito. Kaya kung mahahanap nila ang asong kumain ng bahagi ng katawan ng salamangkero at dadalhin ang mahiwagang enerhiya nito, kung gayon, ang salamangkero ay makakabangon ng lubusan. Kinaumagahan, umalis sila para hanapin ang aso sa tulong ng duwende, ngunit tila hindi nila matukoy ang mahika. Biglang lumapit sa kanila ang duwende ng kagubatan at takot na takot siya nang makita ang anyong kalansay ng salamangkero. Ngunit nang malaman niya kalaunan na sinabi ng may-ari ng taberna kay Saito na may pulang marka sa noo ang aso, tila may naalala siya. Ipinaliwanag niya na may bakanteng trabaho na ipinaskil sa lungsod na naghahanap sa malaking aso na may sugat na hugis-krus sa ulo dahil umaatake ito ng tao. Pero hindi tinanggap ng duwende ang trabaho dahil mababa ang bayad at marami siyang ibang gawain, ngunit ang aso ay nasa labas ng bayan sa kanluran. Nang marinig ito idineklara ni Saito na dapat silang pumunta agad sa lugar na iyon. Narating nila ang disyerto kung saan nakalibing ang mga bangkay. Huminto ang salamangkero at si Saito sa isang lugar upang magpahinga habang si Railza at ang iba pa ay naglalakad sa unahan. Sinabi ng salamangkero kay Saito na si Railza ay isang ulila nang matagpuan niya ito. Nawalan siya ng ama dahil sa pag-atake ng lobo at namatay ang kanyang ina sa pakikipaglaban sa kapareha ng lobo. Mula noon ay nanirahan siya kasama ang isang tuta ng lobo at naging kaibigan ito hanggang sa matagpuan siya ng salamangkero. Kanya, para sa salamangkero, si Railza ay parang sariling anak kaya hiniling niya kay Saito na isama ito saan man siya magpunta. Medyo naguluhan si Saito at sumagot na kailangan din nilang isaalang-alang ang damdamin ni Railza.
Sinabi ng matandang lalaki na gusto na rin siya ni Rilza. Idinagdag ng salamangkero na kung mayroon man siyang pagkakatiwalaan ng kanyang anak, ito ay si Saito lang, ngunit kung hindi pa siya handa, hindi niya ito pipilitin. Sumagot si Saito na hindi siya sigurado kung ang isang lalaking katulad niya ay angkop para kay Rilza, ngunit susubukan niya ang kanyang makakaya at sa huli ay tinanong niya ang salamangkero kung maaari niyang kunin si Rilza. Narinig ito, niyakap ng wizard si Saito at nagsimulang humikbi. Biglang tumalon ang asong gubat na may enerhiya ng baliw na salamangkero sa wizard at malubhang kinagat ang kamay nito. Nang subukan ni Saito na sagipin siya, inatake rin siya. Nang tumakbo sina Rilza at Luffy upang hanapin sila, nakita nila ang dalawa na nakahandusay sa lupa, humihikbi sa sakit habang ang asong gubat ay nasa harapan nila. Hiniling ni Rilza kay Luffy na tulungan si Saito gamit ang mahika nitong pagbuhay dahil humihinga pa ito, habang siya naman ang haharap sa asong gubat na nananalasa sa mga katawan nila. Galit na sigaw ni Rilza na wawakasan niya ang buhay ng asong gubat at kukunin ang kay matandang mga bahagi ng katawan mula sa katawan nito. Narinig ito, tumakbo siya patungo sa aso, habang ang aso naman ay tumakbo patungo sa kanya at sila'y nagkabanggaan ng marahas. Inilabas ng aso ang hiningang apoy mula sa kaibuturan ng katawan nito, na nagpatalsik sa baluti ni Rilza. Ngunit sumugod pa rin si Rilza at sinaktan ang sensitibong bahagi nito, na ikinasugat ng aso. Nang tangkain niyang wakasan ito, isang kaibig-ibig na puting tuta ng lobo ang pumasok sa pagitan at nagsimulang tumahol kay Rilza. Mabilis niyang napagtanto na ito ay tuta ng aso. Narinig ang tinig ng tuta nito, nahirapang tumayo ang lobo at lumakad patungo kay Rilza. Hinihiling na patayin siya, ngunit iligtas ang buhay ng kanyang anak. Galit na tinitigan ni Rilza ang lobo, ngunit kinuha ni Saito ang kanyang atensyon sa pagsasabing hindi na humihinga ang salamangkero. Ipinahayag ni Rilza na ililigtas niya ang tuta, ngunit paihinain niya ang lobo at kukunin ang mahiwagang enerhiya mula rito upang iligtas ang salamangkero. Ngunit sa pagtaas niya ng kanyang espada para gawin yon, dalawang galami ang dumakma sa katawan ng lobo at isinigaw ni Luffy na yun ang dakilang demonyo. Nagsisimulang maglaho ang demonyo kasama ang katawan ng lobo, ngunit mabilis na kumuha si Saito ng angkla mula sa kanyang tool belt at ibinalot ito sa katawan ng lobo, desididong hindi ito bibitawan. Hanggang sa mabuhay muli ang salamangkero, mabilis na pinuspos ni Luffy ng kanyang mahika ang espada ni Rilza. Hiningi ni Rilza sa hari ng demonyo na iwan ang aso, ngunit hindi ito pumayag dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid na patay. Idinagdag niya na dapat ay nangayayat at namatay na ang aso ngayon, ngunit nauwi ito sa pagkain ng napakalaking dami ng mahiwagang enerhiya, kaya inutusan siya ng kanyang amo na ibalik ito. Sinimulan ng demonyo ang pagbigkas ng sumpa ng 7 kidlat at tumakbo si Rilza patungo rito upang iligtas ang lobo bago matapos ang pagbigkas. Ngunit kumawala ang sumpa kaya nagpakawala si Luffy ng gintong harang upang iligtas si Rilza. Kinuha ni Rilza ang pagkakataon at tinusok ang demonyo gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, lumitaw ang amo ng demonyo at inatake sila gamit ang enerhiyang apoy, at bumagsak si Luffy habang nililigtas si Rilza. Lumabas ang hari ng demonyo mula sa kanyang katawan, at napagtanto ni Rilza na ito ay isa sa pinakamalakas na kaaway na nakatagpo niya. Hiningi niya kay Saito na dalhin si Luffy at tumakas, dahil ito ay pipigil sa kanya. Hiningi niya na iwanan nito ang wizard at ang aso, at ibabalik niya ang mga ito kasama niya. Tumakbo si Saito kasama si Luffy at sinubukan ding isama ang tuta, ngunit ayaw umalis ng tuta. Nang walang ama lobo, nagtataka si Saito kung ano ang dapat niyang gawin para iligtas ang kanyang mga kaibigan habang kinakaharap ni Rilza ang malupit na hari ng demonyo. Binalot ng hari ng demonyo ng mga galami nito si Rilza at sinabing gagawin niya itong isang magandang pinalaman na espesimen. Diniinan nito ang galame sa leeg ni Rilza, ngunit tumakbo si Saito papalapit dito gamit ang kanyang wire cutter at pinutol ang galame nito. Hinati ni Rilza ang hari ng demonyo sa dalawang bahagi, ngunit pagdating nito sa sentro nito, kumawala ang sumpa ng yelo, subalit sumingit si Saito at kinuha ang sumpa sa sarili at nagyelo. Patuloy na nakikipaglaban si Rilza sa demonyo upang iligtas si Saito mula sa kamatayan. Clause B, inilagay ni Saito ang katawan ng salamangkero malapit sa lobo at ngayon ay nararamdaman ng matanda ang isang enerhiyang mahika malapit sa kanyang katawan. Umunabot ang kanyang kaluluwa sa ibang daigdig,
kung saan hinihiling ng yumaong aso sa salamangkero na alagaan ang tuta kapalit ng kanyang mahikang enerhiya at agad na pumayag ang salamangkero. Sa kabilang banda, malubhang nasugatan si Rilza na may dugo na umaagos mula sa kanyang katawan, ngunit biglang naputol ang ulo ng demonyo at nabasag ang yelo ni Saito, at lumapag siya sa bisig ni Rilza. Pareho nilang napagtanto na ito ang kapangyarihan ng 6 na mahikang espadang pamatay hangin at nang sila tumingin sa direksyong yon, nakita nila na nagbalik na muli ang salamangkero, taglay ang lahat ng kanyang lakas at kapangyarihang mahika. Ang salamangkero ay sumugod sa demonyo gamit ang kanyang mahiwagang espada ng apoy na may 8 talus, na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan nito at ikinasawi ng hari ng demonyo. Ang salamangkero ay lumapit kina Saito, Lofa at Rilza na lumuluha sa galit nang makita siyang muli. Ang salamangkero ay nagkaroon ng pares ng tainga at buntot kapalit ng mahiwagang kapangyarihan ng aso. Sinabi niya sa lahat na ibinigay sa kanya ng aso ang kapangyarihan nito, ngunit kailangan niyang alagaan ang tuta nito. Ngunit nais niyang ibalik ang bahagi ng kapangyarihan ng aso upang buhayin ito para sa tuta nito. Ngunit biglang may malakas na bugso ng hangin na dumating mismo sa harap nila at natamba ang salamangkero at ang lahat ay napatitig sa pagkalito habang muling bumabangon ang hari ng mga demonyo. Ngunit hindi man lang nasaktan ang salamangkero. Nilikom niya ang lahat ng kanyang enerhiya at hindi nagtagal ay naging isang gwapong binata, idineklara na nabawi na niya ang kanyang kabataan. Bigla siyang nagpatawag ng isang napakalaking golem gamit ang kanyang mahika ng teleportasyon at pinagsama ito upang lumikha ng isang malaking halimaw na bato. Sa tindi ng labanan, winasak ng hari ng mga demonyo ang napakalaking golem na bato sa di mapipigilang puwersa, nakatuon ang kanyang mga mata sa nag-iisang salamangkero na nang ahas lumaban sa kanya. Ngunit ang salamangkero, na punong-puno ng tapang, ay sumagot ng isang malakas na suntok, na tumama ng tuwiran sa mukha ng hari ng demonyo. Sinamantala niya ang pagkakataon, iniutos niya sa mga nagkalat na bato ng golem na magtipon at sinubukang idiin ang demonyo sa ilalim nito. Gamit ang kanyang mahika, pinahigpit niya ang kanyang hawak, pinipilit ang bawat bato na kumapit sa katawan ng hari ng demonyo, pinirmi siya sa lugar tulad ng mga piraso ng metal na kumakapit sa malakas na magnet. Gayunpaman, alam ng salamangkero na ito ay makakapagbigay lamang ng ilang sandali para protektahan ang kanyang mga kakampi. Dali-dali, gumuhit siya ng malaking harang sa paligid nila, umaasa na maprotektahan sila mula sa demonyo. Walang tigil na puot ng hari. Ngayon, sa huling desperadong pagtatangka upang wakasan ang labanang ito, sinimulan ng salamangkero na ipatawag ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, ang maalamat na espadang apoy na may 8 talus, isang nagliliyab na porma sayon na kilala bilang espadang apoy ng digmaan. Bumigat ang kapaligiran sa kapangyarihan habang nililikha niya ang mga apoy, 8 naglalagablab na talus ang nabuo sa itaas niya. Ngunit habang papalapit ang sandali ng tagumpay, bigla siyang nawalan ng isip. Nakalimutan niya ang sinaunang oras sayon na magpapakawala sa buong lakas ng sandata. Ang pagkabiglang ito ay nagpawalang depensa sa kanya, at ang hari ng mga demonyo, na nakaramdam ng kahinaan, ay sumugod ng nakamamatay na balak. Habang papalapit ang demonyo, handang atakihin ng salamangkero, sumugod si Seto sa eksena, hawak ang espada ni Rails ng may matinding determinasyon. Sa isang mabilis na paghataw, nahiwan ni Seto ang braso ng demonyo, na siyang pumihil sa pag-usad nito. Ang di inaasahang tama na ito ay nagbigay sa salamangkero ng pagkakataong kailangan niya. Hinikayat siya ni Seto na gamitin ang kanyang mahika ng apoy upang sunugin ang hari ng mga demonyo, at sabay nilang pinakawalan ang naglalagablab na apoy na tuluyang bumalot sa malaking kalaban. Nang hamupa na ang apoy, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanila, hudyat na ang demonyo. Talo na ang hari. Si Rails, labis ang pasasalamat at damdamin sa katapangan ni Seto, ay tumakbo patungo sa kanya, mabilis ang tibok ng kanyang puso habang inihahanda ang sarili upang yakapin siya. Ngunit bago pa niya ito maabot, isang nakagugulat na tanawin ang nagpahinto sa kanya nang ang hiwalay na ulo ng hari ng demonyo, na sa kung paanong paraan ay nagpanatili pa ng bakas ng buhay, ay lumukso patungo sa kanila. Sa sandaling tila hindi pa tapos ang panganib, isang maliit na tuta, ang supling ng ligaw na aso na minsang nagbabantay sa kanilang mga lupain, ang sumugod sa ulo, tinapos ang huling labi ng hari ng demonyo. Gayunpaman, ang katapatan ng batang tuta ay nagbago tungo sa galit, tumahol at umungol kay Seto at ang
Sa lamangkero, inaakusahan sila sa pagpatay sa ama nito, ang asong gubat. Sa isang nakapanlulumong sandali, naramdaman ng salamangkero ang kalungkutan ng tuta at maingat na kinarga ito, pinahintulutan ng tuta na amuyin siya. Sa ilang paraan, ang pamilyar na amoy ay tila nagpakalma sa tuta, dahil ang enerhiya ng salamangkero ay nakapagpapaalala sa ama nito. Naantig sa pagkawala ng maliit na nilalang, gumawa ang salamangkero ng matapang na desisyon. Ibuhos niya ang bahagi ng kanyang enerhiya ng buhay sa walang buhay na anyo ng asong gubat, sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasama. Dahan-dahan, ang asong gubat ay nagbalik buhay, nagising upang makita ang tuta nitong umiiyak sa tabi niya. Ang bukal sa pusong gawa ng salamangkero ay kumain sa kanyang lakas, at nang muling magtagpo ang aso at tuta, bumagsak siya sa pagod. Si Railza, puno ng pag-aalala, ay kinarga siya, buo ang loob na iuwi siya at pagalingin. Pagbalik sa bahay tuluyan, biglang nagising si Seto upang makita si Railza na tahimik na nakaupo sa tapat niya. Matatag ang kanyang tingin habang pinapanood niya itong bumalik sa kanyang katinoan. Ipinaliwanag niya na nahulog siya sa malalim na pagtulog pagkarating nila. Napansin ni Seto ang lambot sa kanyang ekspresyon, isang bihira at panandali ang sulyap ng pag-aalala. Ibinahagi nila ang tahimik na sandaling ito hanggang sa lumabas sila upang sumama sa iba. Gising na at aktibo ang salamangkero, ganap na nakabawi matapos ang isang mahimbing na tulog, bagaman tila ang kanyang pahinga ay lalo lang nagpaalab sa kanyang kapilyuhan at nagkakalat na siya ng kaguluhan sa mga panauhin at kawani ng otel, labis na ikinagulat ng lahat. Kalaunan, umakyat sina Railza at Seto sa tuktok ng labirinto, umakyat sa isang mataas na bahagi kung saan matatanaw nila ang pal-iko-likong landas sa ibaba. Mapayapa ang kapaligiran, at tila malalim ang iniisip ni Railza, malayo ang tingin habang nagbabahagi siya ng isang bagay na lubos na personal. Sinabi niya kay Seto na habang nagpapahinga ito, napansin niyang nakikipag-usap na siya sa isang asong gala. Nakasalamuhan nila sa daan. Para sa isang kasing ingat ni Railza, tila kakaiba ito sa kanyang pagkatao. Ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang aso ay nagpapaalala sa kanya ng isang batang lobo na dati niyang nakilala. Sa kanyang mga unang taon, si Railza ay nanatili ng 3 taglamig kasama ang batang lobong yun, magkasamang nakaligtas sa mahirap na panahon. Nag-iisip siya na marahil ang karanasang ito ang nagpatigas sa kanya, hindi kasing pino ng iba, na humubog sa kanya sa paraang tanging ang mga nakaranas lamang ng paghihirap ang makakaunawa. Nararamdaman niya na kabilang lamang siya sa mga taong tumatanggap sa kanya kung sino siya, at natanto ni Seto kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang presensya. Biglang lumabas sa bibig niya na kailangan niya ito sa buhay niya higit kan inuman sa mundong ito, bago pa man niya mapigilan ang mga salita. Habang lumulubog ang bigat ng kanyang pag-amin sa pagitan nila, sumugod ang duwende patungo sa kanila, ang boses nito ang bumabasag sa katahimikan. Hingal na hingal at balisa, inihayag niya na nawala ng salamangkero ang mga susi ng taberna at kung paano ay naligay sa gulo ang sarili. Kailangan niya ang tulong ni Seto sa mga kandado, apurahang hinihila siya palayo at iniiwan si Railza na mag-isa sa bubungan. Nang maglaon, nang kumalma na ang kaguluhan, natagpuan ni Seto ang sarili kasama ang salamangkero sa isang tahimik na silid. Nagdala siya ng maliit na bote ng pulot-pukyutan, iniaalok ito sa salamangkero, na, sa isang bihirang sandali ng pagiging bukas, ay tila nasiyahan sa hindi inaasahang kilos. Ang simpleng pampatamis na yun ay lumikha ng isang bihirang paghinto sa mga kalokohan ng salamangkero, na pinalambot ang kanyang kalooban sandali lang. Hindi nagtagal, muling hinanap ni Seto si Railza, sa pagkakataong ito ay may maingat na inihandang regalo na isang matalim, matibay na sandata na ginawa niya lalo na para sa kanya. Habang sinusuri niya ito, napansin niya ang isang maliit na aspili ng buhok na matalinong nakakabit sa hawakan ng sandata. Agad niyang naunawaan na ito ang paraan ni Seto ng pagbibigay sa kanya ng isang bagay na personal, higit pa. Ang praktikal na regalo ng isang sandata. May mahinang ngiti, inalis niya ang pang-ipit sa buhok at inilagay ito sa kanyang buhok, isang tahimik na pagkilala sa kanyang galaw. Ang kanilang susunod na paglalakbay ay nagdala sa kanila ng harapan sa isang mahiwagang halimaw, isang mantikor na ang hitsura ay nakakatawang kahawig ng salamangkero. Sa mabilis na determinasyon, pinabagsak ito ni Railza sa isang solong, malakas na hampas, tila na bago ang kanyang diwa. May enerhiya sa kanyang mga galaw na nagpapahiwatig ng bagong lakas,
isang kumpiyansa na isinilang mula sa hindi nasabing ugnayan sa pagitan nila ni Seto. Nang maglaon, naghanda si Seto ng paliguan para kay Lofa, at tuwang-tuwa si Lofa na magkaroon ng maliit na paliguan para sa kanya. Upang magpahinga at magsaya, kalaunan, nakatulog silang dalawa dahil sa pagod, at nang magising sila kinabukasan, hindi na si Lofa isang maliit na diwata, naging kasing laki na siya ng tao. Pagkaraan ng ilang panahon, naglakad silang dalawa kung saan si Lofa ay tumatalon sa tuwa dahil bumalik na siya sa kanyang karaniwang sukat, na nagpapahiwatig na ang kanyang sumpa ay nabasag. Biglang binigyan siya ni Seto ng isang magandang balabal, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito dahil wala siyang gintong barya na maibibigay kay Seto. Ngunit mabilis na sumagot si Seto na ito ay isang paghingi ng tawad at isang regalo ng pasasalamat para sa mga gawa ni Lofa na pagiging walang pag-iimbot. Isinuot ni Lofa ang balabal at masayang tumakbo-takbo, ngunit bigla siyang nabangga sa isang basegulero. Lumapit ang basegulero sa kanya na may handgerang manakot at nagsimulang guluhin siya, ngunit sumingit si Seto upang protektahan siya. Tiningnan ng basegulero si Seto at tinanong kung siya ang nakatuklas ng bagong pinto ng labirinto, at nilate siya sa pagiging napakahina habang napakalakas ng kanyang mga kasamahan. Sinigawan niya si Seto na tumigil sa pagpapanggap na magiting dahil lang sa medyo sikat siya, at saka akmang susuntukin si Seto. Ngunit mabilis na hinawakan ni Seto ang braso nito at iginilid sa likuran, dahilan upang matamba ito ng padapa. Sa lupa, nagmamakaawa na tumigil siya. Kalaunan, bumalik si Lofa sa dati niyang maliit na sukat at nagreklamo sa kanyang pagbalik mula sa tindahan ng acupuncture kasama ang wizard. Tiningnan ng tatlo ang lalagyan kung saan naligo si Lofa at ginawa itong sukat tao. Di nagtagal, dumating muli ang dwarf para sagipin sila at sinabing maraming kakaibang bagay ang wizard na nagpapabalik sa mga engkanto sa dati nilang sukat sa loob ng ilang panahon. Di nagtagal, nagsimula si Seto ng negosyong tagagawa ng kung ano-ano sa bagong mundong ito kung saan dahan-dahan, ang lahat ng dati nilang kasama ay nagsisimulang dumagsa sa bahay tuluyan para humingi ng tulong sa kanya sa paggawa ng ilang kakaibang trabaho. At sa wakas na pagtanto ni Seto na siya ay isang mahusay na handyman na minamahal ng lahat. Ngunit dito nagtatapos ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.